Doktor, manganganak na siya. Tumabi, daraan kami. 50 linggong buntis, Doc Allen. Pinakamatagal ba ito sa ospital? Record natin to. Ano? 1 taon ng buntis. Bilisan nyo, tawagin lahat ng OBGYN. Opo. Naglalabor na siya. Nasaan ang ama? Doc, ang sanggol. Walang ama. Delikado, pumutok na ang panubigan. CS na ngayon. Yung babae nung nakaraang taon. Sino siya? Nadroga ako. Tulong. Lumabas kayong lahat. Alam mo ba kung sino ako? Wala akong pakialam. Una ko to. Sulit ka sakit. Kaya mo ba talaga? Maghahanap na lang ako. Nagtatanong ka ng kakayahan ko. Ipapakita ko sa'yo kung karapat-dapat. O hindi ako marunong. Ginamit mo ako't iniwan. Hahanapin kita. Ginoong Knight, ang babaeng hinahanap nyo ay nasumpungan na. Nasaan na siya? Kasalukuyan siyang nangganganak. Ano? IR, MS, Grant, lakasan mo. MS, Grant, magaling ang ginagawa mo. MS, Grant, Hindi ko na kaya. tungkulin namin ito. MS, Grant, ginagawa lang namin ang trabaho. MS, Grant, malaki ang ulo ng sanggol. Kung hindi ka mag-iir ng husto, kailangan na namin ng cesarean. Ako, ayaw ko ng cesarean. Ipagpatuloy ang pag-iri. MS, Grant. Nanghihina na siya. Ano ang protocol? Ihanda para sa emergency cesarean. Hindi. Tumutunog ang telepono mo. MS, Grant. Binibini. Saan ka napunta? Pumanaw na ang iyong ina. Umuwi ka agad. Ano? Ilang iron na lang. Malapit na. Mas malakas. Mas malakas. Kaya mo ito. Lumalabas na ang sanggol. Nanganak ka na. MS, Grant. Matapos kumpirmahin ang impormasyon, naglagay kami ng surveillance. Nangganganak dito ang madam. Akin ba ang bata? 50 linggong pagbubuntis. Ang timeline analysis ay nagpapakita. Talagang sa inyo ito, sir. Maligayang bati. MS, Grant. Malusog na batang lalaki. Kailangan kong umuwi ng madalian. Bantayan mong mabuti ang anak ko. Babalik ako agad. Kailangan mong magpahinga pagkatapos. MS, Grant. Mahigpit na pagpapahinga. Ikaw ay nakakonfine medical. MS, Zai. Nasumpungan din kita. Huli ka sa wakas. Nay, hintayin mo ako. Sino kayo? Ako ang ama. Nasaan ang ina? Ang ina, maaga siyang umalis. May emergency daw. Umalis na siya. Sir Blake, pakikalma po, sir. Nandito pa ang sanggol. Hanapin agad si madam. Ako ang mag-alaga sa sanggol. Ayon sa ina, walang ama ang bata. Kung nagpapalagay kang ama ka, dapat sumailalim sa DNA test. Hindi ko ibibigay ang bata sa iyo. CJ, ayusin ang DNA test. Sterling. Asikasuhin mo to. Opo, boss. Ano utos ninyo? Binibini. Nakauwi ka rin. Ang tiyan mo. Naipanganak na. Walang utang na loob. Naglakas ka pang umuwi.
Namatay ang iyong ina dahil sa panggigipit mo. Nabuntis bago ikasal. Di mo alam kung sino ang ama. Paano naging anak ng pamilyang Grant, ang isang walang hiya na tulad mo? York Grant. Tigilan ang pagsisinungaling. Di namatay si nanay dahil sa akin. Ikaw ang pumatay sa kanya. Paano mo nasabi yan? Paano ako makakapagpasakit sa kanya? Ang mga sikretong baho mo. Akala mo di alam ni nanay? Lubos kong minahal ang inyong ina. Tigilan ang paninira. Minahal. Pasulatin sila. Boss, nandito na sila. Flora, Zane, anong ginagawa ninyo dito? Akala mo gusto kong pumunta. Tanungin mo ang anak mong ginto. Sharon, walang kinalaman ang pagkamatay niya. Bakit dinukot ang mga inosente? Inosente. Ang anak sa labas. Sino sa kanila ang inosente? Paano mo nalaman? Paano ko nalaman? Ito ang babaeng ito. Gusto pang pumalit kay na. Nagpadala ng ebidensya. Direkta kay na. Yan ang nagpatigo sa kanyang libingan. Ano? York, hindi ko. Nadiskubre ng asawa mo. Hindi kasalanan ko to. Teka, di mo na dapat tawaging asawa. Dapat sabihin, ang yumao mong asawa. Sharon, nagkagulo ka na ba? Pangahas mong hinampas ang nanay ko. Huwag mong subukan ang pasensya ko. Babayaran ninyo ito ng inyong mga... Tay, nabaliw na si Sharon. Gumawa ka ng paraan. Tahimik. Sharon, huminahon ka. Nagkakamali lang tayo. York Grant, si Zane lang ang anak mong lalaki. Ni hindi mo siya maprotektahan. Lalaki ka pa ba? Ito ba ang turing mong katapatan? Paano mo nagawang pagtaksilan ang nanay ko? Sharon, alam kong masakit ang pagkawala ng ina mo. Ngunit kailangan natin. Ayusin muna natin ang kanyang libing ng maayos. Pabayaan muna natin siyang magpahinga. Magpahinga. CJ, lumuhod kayong lahat at humingi ng tawad sa nanay ko. Luluhod kami para humingi ng tawad. Huwag kang magmalabis, nagkamali lang ako, nakaraniwang nagagawa ng kahit sinong lalaki. Inilaki mo ang maliit na Tama, hindi namin pumatay sa nanay mo. Siya ang nagpasya sa sarili niya. Ano kaming kasalanan doon? Hindi ko pa nakikita ang mga taong walang hiya. Hindi ba kayo natatakot? Naguguluhin kayo ngayong gabi? Wala kang pakialam. Ikaw. Walang aalis dito nang walang paghingi ng tawad. Tay, ayokong magpalipas ng gabi kasama ang bangkay, Tay. York, gumawa ka ng paraan. Itinali kami ng anak mo dito. Dapat mong ayusin ito. Masamang pangitain ang magpatulog ng Ilibing muna natin siya. Sophie, pasensya na sa nagawa ko. Mamahina ka na. Sa susunod nating babawi ako sa'yo. Ano pang hinihintay mo? Lumuhad ka. Magpaumanhin ka sa nanay ko. Ngayon din. Pasensya na. Nagkamali ako. Mamahinga ka na. Nang tahimik. Samaan ng loob ng henerasyon nyo. Hindi ko problema. Huwag nyo akong gambalain. Nay, aalagaan ko ang sarili ko. Makakapagpahinga ka na. Ginang Grant, kailangan mong manatiling malakas pagkatapos manganak. Teka, nasaan ang sanggol? Ang sanggol. Nasa ospital pa ang anak ko. Kukunin ko ang sanggol at babalik. Bantayan mo dito. Opo. Lumabas na ang DNA test. Nakasaad sa report na, ikaw ang tunay na ama. Mabuti at walang pagkakamali. Isuko mo na ang bata. Siyempre naman. Nakakapagtakang ang ama ay walang pakialam nung nagbubuntis. Bakit hindi ka sumama sa prenatal checkups? Ang kanyang ina ay tiyak na nahirapan ng husto. Ang panganganak ay parang paglalakad sa libis ng kamatayan. Kapag nakita ko siya, babawi ako ng maayos. Kung gusto niya ng bituin, kukunin ko sa langit. Munting bata. Ang cute-cute mo. Mukha kang nanay mo. Umuwi na si mama. Ginoo, wala pang pangalan ng bata. Nais po ba ninyong pangalanan muna siya? Ang ina ay hindi siya binigyan ng pangalan. Hindi, nagsilang siya. At umalis agad pagkakita sa kanya. Hindi ba dapat magpahinga ang mga bagong panganak? Bakit umalis agad si Madam pagkanganak? Pinabayaan kaya niya ang sanggol? Kailan may hindi pa namin naranasan ang ganitong sitwasyon? Posible kaya tinanggap niyang iwan ng anak? Impossible. Kung ayaw niya sa kanya, hindi sana niya dinala hanggang termino. May nangyaring importante. Ngunit ang ina ay nangakong babalik agad. Masyado nang matagal. Ginoong Blake, hindi natin alam kailan babalik si Madam. Marahil, dapat yun ang pangalanan ng binata.
Bilang ikapitong tagapagmana ng Angkan Knight. Siya ay tatawagin. Jonathan Knight. Jonathan. Parang pangalan ng CEO. Napakagandang pangalan, Ginoong Blake. Ang ina ang nagdala sa tagapagmana ng Angkan Knight. Nararapat siyang kilalanin. Hanapin niyo ang ina nito kahit ano pa. Tatanggap siya ng pinakamagandang gantimpala. Ginoong Blake, maaasahan ninyo. Makikita ko siya ng walang mali. Narito na si nanay, anak. Huwag mong isiping iniwan kita. Inayos ko ang mga bagay-bagay ni Lola. Hindi kita iiwan kailanman. Nars, nasaan ang anak ko? Kahit na, ipinanganak siyang mas maaga. Hindi siya basta makakalakat. MS, Grant, nakabalik na kayo. Kinuha ng muli ng kanyang ama. Ang kanyang ama, Tama. Ginoong Blake, huwag mag-alala. Makakahanap ako sa kanya. Ginoong Blake, Enan, espesyal ang inyong katayuan. Ang batang Panginoon, tagapagmana ng Angkan Knight, ang pagtira sa ospital ay hindi ligtas. Siguro, dalhin natin siya sa tahanan. kung dadalhin natin siya, paano kung hanapin siya ng ina? Kung gayon, mag-iiwan tayo ng card. Makikipag-ugnayan siya sa inyo. At saka, mas maayos ang pag-aalaga sa Night Manor kaysa dito. Ito ang card ng ama. Mag-asawa pala kayo na may anak na. Bakit parang estranghero? Kung gusto mong makita ang anak, pumunta ka sa ama niya. siya nga talaga. Ang pinakamakapangyarihan. Sa Jing City, si Blake Knight. Ginoong Blake, Wala pa ring balita sa ina. Nagugutom na ang sanggol. Ginoong Blake, ang hinahanap ninyong tao ay dumating na. Ito ay, Ginoong Knight, galing China ang mga dalubhasang yaya sa pagpapatulog ng sanggol o pag-alaga kay Madam pagkatapos manganak, espesyalista sila. Sa kanila, Ginoong Knight, maaari kayong maging isang walang problema amang. patuloy na umiiyak si Jonathan. Matutulungan ba talaga nila? Siyempre naman, Mag-ina. Ginoong Knight, tingnan ninyo. Ito, ang tinatawag na profesional. Iuwi na ang binata sa kanyang kwarto. Nasaan si Madam? Nahanap na ba ninyo siya? Kami, hindi pa siya nakikita. Pero, may tiyak kaming impormasyon tungkol kay Madam. Ang pangalan ni Madam ay Sharon. Siya ang panganay na anak ng Grand Family na may pabrika. Kaya, nasa Jing City siya. Oo, Walang silbi. Isang taon nang hindi mahanap. Ihanda ang kotse. Sasama ako ngayon para kunin siya. opo. Nasa iisang lungsod siya. Bakit dati hindi natin siya makita? Nakakapagtaka. Binibini, narating na namin ang night residence. Salamat. Binibini, may nangyaring problema. Nagpakasal ang tatay mo sa kanyang kabit. Inililipat niya ang shares ng ina mo sa anak niyang sa labas. Dapat kang bumalik sa kumpanya agad. Walang grants kung wala ang ina ko. Nais niyang ibigay ang kumpanya. Sa anak sa labas? Panaginip lang yan. Ang kanang Knight ang pinakamakapangyarihan sa lungsod. Ligtas ang anak ko sa piling ng mga Knight. Kapag nalutas ko na ang mga problema rito, hahanapin ko siya. Gino, pumunta ka sa Grant Group kaagad. Opo, binibini. Ginoong Knight, Sundan mo ang kotse na yan. Siya ang maaaring ina ng bata. nakuha na. Ang ating Zane, isinilang para maging boss. Siyempre, tingnan mo kung kaninong anak siya. York Grant, hindi pa man lumalamig ang bangkay ng ina ko. Nagpakasal ka na sa kabit at pinagnanakaw ng anak mong sa labas ang mana ko. Tao ka ba? Ang bilis mong dumating. Mga gwardiya, hulihin si Sharon. York, anong ginagawa mo? Sharon, kung ibibigay mo lang ang shares mo, lahat ng ito, hahayaan kitang mabuhay. Paano kung hindi? Hindi mo ibibigay. Ang magiging headline bukas, ang panganay na anak ng Grant na hindi kinaya ang pighati sa pagkamatay ng ina. Sa Zeiss Group, ay nagpakamatay.
Ang Korporasyon Grant. Siya nga talaga. Ginoo, may appointment po ba kayo? Walang appointment, hindi pa papasukin. Bulag ka ba? Hinaharang mo si Panginoong Blake? Panginoong Blake, sinasabi mong si Knight. Nasaan si Miss Grant? Pumunta siya sa ikawalong palapag para kay G. Grant. Kahit tigre, hindi papatayin ang anak. York, masamang tao ka. Gusto mo akong patayin? Tingnan natin kung kaya mo ako. Walang hiya ka, ang kapal mo. Bilis, hulihin siya. Bitawan niyo ako. Sharon, kung pipirmahan mo lang ang dokumentong ito, baka pagbigyan ka ni Itay na mabuhay ka pa. Ang Korporasyon Grant ay pawis ng aking ina. Gusto mong ibigay ko ang pinaghirapan ng ina ko. Panaginip mo lang yan. Ayaw pumirma. Walang problema. May iba akong paraan. Pakawalan niyo ako. Ang Korporasyon Grant ay akin na ngayon. Sharon, bumaba ka na lang, at samahan mo ang ina mo. Sharon, wag mo akong sisihin. Kung may sisisihin ka, sabihin mong walang silbi ang ina mo at hindi ka naging lalaki. Bitawan niyo ako. Panginoong Blake, boses ni Madam yan. Bitawan mo ako. Tulong. Anong ginagawa mo rito? Emmer Knight? Nandito ka? Nandito ako para sa asawa ko. Elra Knight? Babae kang walang hiya, naglakas loob kang mga ngaliwa. Hindi ako. Parang may karapatan ako dyan. Kung hindi ikaw, sino pa ang Andrea Knight? Maliban na lang kung... Mr. Knight, nandoon ang asawa mo. Umurong ka. Rani. Kumusta ka na, Rani? Anong ginawa mo sa kanya? Knight, hindi niyo naunawaan. Kakamatay lang ng asawa ko. Hindi kinakaya ng anak ko ang lungkot. Gusto niyang magpatiwakal. Humihingi ako ng tulong para iligtas siya. Eksakto. Ayaw niyang magpatiwakal. Ikaw ang nagtutulak sa kanya. Anak ko yan, bakit ko sasaktan? Tama, ang dugo sa kanya. Hindi natin alam kung saan galing. Baka may sakit siyang nakuhang. Nako, Mr. Knight, dapat mag-ingat kayo. Huwag niyo siya, pahawain kayo. Ikaw ang may sakit. Kakapanganak lang niya. Ang kanya. Ang anak ni Sharon. Kay Mr. Knight. Imposible yan. Rani. Bilis, tawagin ang mga pinakamagaling na doktor. Dalhin sila sa Blake Mansion kagad. Opo, sir. Maayos ang kalagayan ng babae. Kakapanganak lang niya, kaya mahina pa siya. Makakatulong ang tamang pagkain. Nakagaan ng loob. Nauunawaan mo ba, kailangan niya ng masustansyang pag-aalaga. Naiintindihan ko. Ipapahanda ko agad sa kusina ng pampalakas na sabaw. Par ito po, doktora. Bakit pinilit mo ang sarili mo? Pagkatapos manganak? Knight, nasaan ang anak ko? Gusto mong makita ang sanggol? Dadalhin ko sila sa'yo. Anak ko. Akala ng nanay mo'y hindi na. Kayo magkikita pa. Pasensya na, hindi ko sana dinala ang bata. Sa pamilya Knight nang hindi nagpaalam. Taos puso akong humihingi ng tawad. Pinangalanan mo ba ang anak natin? Jonathan Knight. Kung ayaw mo ang pangalan, pwede nating palitan. Alam mong ako ang ama. Bakit hindi ka lumapit sa akin nitong nakaraang taon? Aksidente lang ang nangyari noon. Desisyon kong panindigan. Ang pagdala sa kanya, hindi ko kailangan ng obligasyon mo. At saka, kakayanin kong buhayin si Jonathan mag-isa. Anong ibig mong sabihin? Pagkatapos makuha ang bata, itatakwil mo na ako. Sharon, ginawa mo lang ba akong tagapagbigay ng similya? Ako, mababayaran kita.
Babayaran mo ako. Bilang pinakamayaman sa syudad, lahat ng meron sila at higit pa ay akin. Anong maibibigay mo? Ano ang gusto mo? Si Jonathan ang magiging ikapitong henerasyong tagapagmana. Gusto ko si Jonathan. At ikaw. Pwede bang makuha ang lahat? Kung pangakuan mong aalagaan siya, ipagkakaloob ko siya. Namatay ang ina ko. Nagpakasal ang ama sa masamang babae. Mabibigyan mo si Jonathan ng buong pamilya. Makatwiran ba ang hiling ko? Ikaw ang ina ni Jonathan. Dapat ka bang lumayo sa kanya? Bilang ano? Kanyang, yaya. O iyong kasintahan. Bakit ganyan ang iniis? Ikaw ang magiging akin. Young Master. Nandito na si Miss Bright. May urgent daw na bagay. Naiintindihan ko. Dalhin ang bata sa yaya. Mahina ka pa. Magpahinga muna. Alam ng lahat. Pantay ang mga Knight at Bright. Kayong dalawa ni Cynthia ay magkasintahan mula pagkabata. Hindi ako magiging kerida. Kuya Blake, Sabi mo may, mahalagang pag-uusapan tayo. Ano yon? Kuya Blake, nabalitaan kong may dinala kang babae dito. Totoo ba? Ito ba ang urgent na bagay? Narinig ko rin, nagdala siya ng anak mo. Kuya B, hindi ka ba niloloko? Usapan tungkol sa pag-aayos ng bata. Sa handaan ng buong buwan, magpapahayag ako ng opisyal na pahaya. Handaan sa buong buwan. Totoo ba talaga ang lahat ng ito? Paano ito nangyari? Kung wala ng ibang bagay, umalis ka na ngayon din. Kuya Blake, ano ang pinagmulan ng babaeng iyon? Aaprobahan kaya siya ng mga magulang mo? Ang mga personal kong usapin, hindi mo dapat pakialaman. Nagdamit ng malaswa. Hindi siya disente. Hindi kita pahihintulutang nakawin. Si Kuya Blake sa akin ay... Wala akong nakitang anuman. Sharon, hindi ba't sinabi ko sa'yo na kailangan mong magpahinga habang nagpapagaling? Saan ka pupunta? Hindi ako ganoon kadelikado sa inaakala mo. May mga urgent na bagay akong aasikasuhin. Gaano man ka-urgent, ang kalusugan mo ang unahin. Anong karapatan mo para kontrolin ako? Bilang ama ng bata, Anong ginagawa mo? Kuya Blake, kailangan nating mag-usap. Ikaw, batang babae, magsupot ka. paano kung hindi ako sumunod? Babae, sa kulungan ka ba ipinanganak? Hindi ka ba magmamadaling bumaba para magpaliwanag kay Miss Bright? Paano kung magalit siya? Hindi ko problema ang galit niya. CJ, hindi na ako makikialam. Mananatili ako dito kung kailangan. Pero kailangan ko ng computer. Hindi. Kakapanganak mo lang. Bawal ang mga computer. Nababago talaga pagkatapos manganak. Kailangan ko to para maaliw. Kung hindi mo ito hindi ako mananatili. Ina ka na ngayon, huwag kang magpakatanga. Saan ka pupunta? Kukuha ng computer para sa'yo. Hindi ko inakalang si ng Knight Group ang magiging manugang ko. York, nagdiriwang ka pa rin. Muntikan nang mamatay si Sharon dahil sa iyo. May malakas na backer na siya ngayon. Ikaw ang unang tatargetin niya. Hindi siya maglalakas loob. Tatay, pag-isipan mo, pinaluhod ka niya sa harap ng alaala ng kanyang ina. Ano pa ang hindi niya gagawin? CEO Grant. Emergency. Humingi ng access ang mga hacker sa sistema. Gumapos ang buong sistema. Ano? Kung hindi maayos agad, ang Grant Corporation, malulungji ng malaki. Si Ranksy ito. Gumaganti siya tulad ng inaasahan. Tatay, ano nang gagawin ko ngayon? Kakakumpirma ko pa lang sa trabaho. Wasak na niya ang kumpanya. Paano ako mananatiling si? Lumabas kayo. Ako na ang bahala rito. Yang punyemas na Sharon na yan. Wala siyang kahit katiting na kakayahan. Tiyak nilinlang niya si Blake. Nauto ni Sharon si Blake, yung anak na pinanganak ni Sharon, hindi tunay na anak ni Blake. Ano? Magtapat na ako. Noong nagbuntis si Sharon 1 taon nakalipas, nilagyan ko siya ng droga, at inilagay ko siyang kasama ng napakaruming pulubi. Kaya ibig sabihin, yung anak ni Sharon ay anak ng pulubing yun. Paano mo nagawa to? Kung hindi ko ginawa ito, paano natin mapapaalis si Sharon sa kumpanya noong nakaraang taon? Kung hindi siya nagbuntis, yung namayapang asawa mo, ibinigay sana sa kanya ang Grant Corporation. Saan mapupunta si Zane? Tatay, muntikan mo nang mapatay si Sharon kanina.
Doon, mas mabuti ba ang ginawa ni nanay? Kung totoong ang anak ni Sharon, ay sa pulubing yon, nilinlang ni Sharon ang pamilya Knight. Ang mga Knight, walang duda pupugutan siya nito ng ulo. Maaari pa ba nating mahanap ang pulubing yon? Maaari pa yata. Magpapadala ako ng tauhan ngayon din. Blake, hindi mo ba hinahanap ang hacker na si Shadow? Pumunta ako para sabihin, meron akong impormasyon tungkol sa kanya. Nakita mo si Shadow? Nasaan siya? Nasa ating bansa mismo, partikular sa capital city. Sino talaga siya? Siya ay ayaw lang niyang ipakilala ang sarili niya, kaya nga ayaw niyang magpakita. Pero huwag kang mag-alala, nakausap ko na ang kanyang mga tauhan. Mapapapayag ko siya na makipagkita sa'yo, Kuya Blake. Sa kabila noon, salamat sa tulong mo. Pagkatapos ng pagpupulong, malaki ang matatanggap mong kabayaran. Kuya Blake, hindi ko kailangan ng gantimpala dahil magiging pamilya na rin tayo. Ginoong Blake, Ano ito? ang kusina ay naghanda ng espesyal na sopas para kay Madam. Handa na itong ihatid ngayon. Ako na ang maghahati. Personal kong dadalhin ito. Tiyak na nabighani si Kuya Blake sa babaeng iyon. Hindi, dapat kong sabihin sa mga magulang niya para mapaalis nila ang babaeng iyon. HMPH. Ang lakas ng loob mong ibigay ang kumpanya habang nakatago ka dito. Guguluhin ko ang mundo mo. Anong laro ba itong kinahuhumalingan mo? Anong laro? Hindi ko pa ito mapapanood. Hindi ka pinapayagan. Matapang na maliit. Pinaluto ko sa kusina ng masustansyang toniko para sa'yo. Inumin mo lahat. Ang baho nito. Mga halamang gamot ito. Huwag mong alalahanin ang sanggol. Ang importante ngayon ay bumalik ang lakas mo. Iwasan ang komplikasyon pagkatapos manganak. Ang daming herbs dito. Nagkakasalungat ang mga herbs. Walang pakinabang ito. Gumamit ka ng Angelica next time. Ginseng, Codonopsis, Puny, Donkey Hide Gelatin. Sa pagsasabaw ng gamot ko. Marunong ka sa gamot? Mahirap ang buhay. Dapat marami akong matutunan. Anong buhay meron siya sa mga Knight? Magpahinga ka muna. Mamaya, dadalhin ko ang sanggol sa'yo. Hoy, sandali. Boss, tungkol sa Eternal Peace Scroll na hinahanap mo, may balita na. Nasa pamilyang Byte. Sa capital city ang artwork. May kondisyon si Miss Bright. Ipapalit ang scroll. Kapalit ng isang kondisyon. Ano ang kailangan? Gusto niyang makipagkita ka. Kay Blake Knight, CEO ng Knight Group. Ang pagpapalit ng scroll. Kapalit ng pagpupulong kay Blake. Malalim na pagkahumalit niya kay Blake. Siyempre, kasi naman, siya ang nakulang nobya ni Blake. Kahit si Sterling ay alam. Ikakasal na si Blake Knight kay Cynthia. Mabilis ang paglago ng Knight Group, nagdulot ng internasyonal na pagtutol. Maraming grupo ng hacker, sinubukan pasukin ang sistema nila. Kaya hinahanap ka ni Blake. Boss, tatanggapin mo ba itong trabaho? Tanggapin, bakit hindi? Naiintindihan. Kawawa ang aking si Jonathan. May stepmother sa murang edad. Matulog ka na ng mahimbing. Aking minamahal na anak. Pwede ba akong magtagal kay Jonathan? Kailangan pakainin sa 0 minuto. Pwede ka hanggang sa oras na yon. Ayon sa Yaya, nag-aalangan si Huaibao. Kailangan andito parehong magulang para makatulog ng maayos. Magpahinga ka kung pagod ka. Ako na ang bahala sa kanya mamaya. Kapareho talaga ni Jonathan ang ugali mo. Kalmado kahit gising na gising. Madam, maaga kang gumising ngayon. Hindi pa handa ang almusal. Una, wag mo akong tawaging madam. Miss C na lang. Pangalawa, alas negatibo 7 na ng umaga. Ituturing pa bang maaga? Si Young Master ang nagluto ng almusal. Kaya, Ibig mong sabihin, si Blake Knight ang nagluto ng almusal. Ginoong Blake Knight, maraming katulong sa bahay na ito. Bakit ikaw pa ang gumagawa ng lahat? Huwag kang masyadong mahigpit sa sarili mo. Pagkatapos lutuin ang itlog na ito at painitin ang tinapay, handa na ang agahan natin. Hintayin mo ako sa kainan. Huwag mo yang hawakan, baka mapasok ka.
Hindi ako tulad ni Miss Bright na laging nagpapakatender. Huwag mo akong alalahanin. Bakit mo bigla siyang binanggit? Ikaw ang nagdala sa akin dito. Hindi kaya siya magagalit? Ang nararamdaman niya, hindi ko problema. Pero, siya ang babaeng ikakasal mo. Masakit ba? Nasasaktan ka ba? Nagmamalasakit ka sa akin. Hindi naman. Maghihintay na ako sa kainan. Gutom na ako. Nagmamalasakit ka talaga sa akin. Hindi ka pa ba nakapagluto noon? Anong nag-udyok sa iyo na magluto ng agahan ngayon? Pinaghirapan mong alagaan si Jonathan. Gusto kong gumawa ng para sa inyong dalawa. Dahan-dahan lang sa pag-inom. Walang nakikipag-unahan sa'yo. Ginoo, may bisita mula sa angkan ng Zai. Naiintindihan. CJ, lisanin na. Ang mga Grant, paano kanila tratuhin? Kung hindi dahil sa'yo, patay na sana ako ngayon. Ako na ba nang bahala dito? Hindi, asikasuhin mo sarili mo. Ako nang haharap sa kanila. Nauunawaan ko. Ang tunay na karangyaang bagay sa elite ng capital city, ang mansyong ito, ay napakaganda. Ang ari-ariang itong napakaluho, dapat ay akin. Simpleng solusyon, pipilitin nating magmakaawa si Sharon na si Blake Knight ay isuko ang mansyong ito. Sa'yo, seryoso ka? York Grant, nababaliw ka na ba? Sharon, lahat ay hindi pagkakaunawaan lang. Sa pagitan ng ama't anak, walang samang nagtatagal ng isang gabi, hindi ba? Ang anak mong sa labas, anong hindi pagkakaunawaan? Hindi siya kabit, kami ni Flora ay lehitimong mag-asawa. Simula ngayon, tawagin mo siyang ina, at si Zane ay kapatid mo. Sharon, maaga nang nawala ang ina mo. Pababayaan mo bang mag-isa ang ama mo sa kanyang pagtanda? Binubuo ko ang isang buong pamilya para sa Nakasasuka ang mga kasinungalingan mo. Masisuka na talaga ako. York Grant, ang palpak mong tangkang pagpatay, ang dahilan ng pagpunta mo rito. Nangangahas ka pang humarap. Anong balak mo? Napakalaking kapalaluan. Ama kita, paano ko magagawa? Nasaktan ka talaga. Sinusubok lang kita noon. Tandaan mo, hindi ka na ama simula nang mamatay si nanay. Tapos na ang relasyon natin. Hinahadlangan mo ako, wala yun. Pero babala ko sa'yo. Huwag mong dalhin ang problema mo, Sharon Grant. Huwag mong isipin na ang pagsiksik kay Blake Knight ay magpapatalo sa amin. Di mo na mapapanatili ang peking mukha. Ano ba talaga ang pakay mo dito? Sharon, sagutin mo to. Ang panghahak sa Grand Court, ikaw ba ang nagawa? Ligtas pa ba ang pagkukunwari ko? Huwag kang magkaila, walang ibang makakagawa nito. Ikaw lang ang may kakayahan. Ginamit mo si Blake Knight para sirain ang pamilya natin. Gaya ng inaakala ko. Akala nila, nagpagamit ako kay Blake. Eh kung totoo man, ang Grant Group ay pamana ng ina. Ninakaw mo yon. Pero kaya mo bang panatilihin? Ano bang nagmamadali at hinila mo ako dito? Mr. Knight. Ikaw pala. Taksil ka, ginamit mo ang dayuhan para wasakin ang pamilya natin. Bakit mo ginawa to? Sharon, nag-iinarte ka na naman. Kung nandito lang ang ina mo, masasaktan siya. Huwag mong banggitin siya, wala ka ng karapatan. York Grant, nang ipamigay ang kumpanya sa anak mong illegitimate, sinelyuhan mo na ang iyong pagkawasak. Sharon, kung mawawala ako, isasama kita. Sabihin mo. Kung malaman ni Blake ang mga kasinungalingan mo, papaano kanya kakamaya? Si Blake Knight, ang pinakamakapangyarihan sa lungsod. Kung malaman niya ang panloloko mo, gagawin niyang impyerno ang buhay mo. Kalokohan, anong kasinungalingan ang sinabi ko? Kahit hindi alam ng iba, kita ko ang totoo sa'yo. Ang batang yan, hindi kay Blake, di ba? Ginoo, kitang-kita naman kung tunay ninyong anak ang binata. Paano nila nasabi na anak sa labas ang binata? Ayaw niya ng pakikialam ko. Tingnan muna natin kung paano niya haharapin ito. Nanay, tatay, may narinig ako. Yung bata na naiuwi ni kuya ay resulta ng panloloko ng babaeng iyon. Hindi natin pwedeng hayaan na maging parte ng pamilya natin. Mukhang gawain ito ng isang babaeng malandi. Baguhan si Blake, hindi pa nakaranas ng pag-ibig. Madaling malinlang. Tama, kung hindi sinabi ni Ate Cynthia, hindi natin malalaman ang katotohanan ito. Dapat puntahan natin ngayon din at palayasin ang babaeng iyon. Al, matapang kang magsalita, pero bantayan mo ang bibig mo. Sinasabi mong hindi kay Blake ang anak ko. Kanino ba ito? Sino pa ba? Sa hampas lupang yan. Ikaw pala ang nagdrog sa akin. Nang gabing iyon, pagkatapos ng gamot, pumasok ang pulubi sa kwarto. Napatumba ko siya, at nakasama ko si Blake nang hindi sadya. Ano kung ako man? Pwede naming itago ang sikreto mo, kapalit ng kondisyon. Tanggapin mo ang kondisyon, at hindi namin sasabihin kay Blake ang totoo. Kondisyon? Una, iutos mong tigilan ng mga tauhan ni Blake ang Grand Corporation agad-agad. At bayaran mo kami ng 10 beses na halaga. Pangalawa, dahil kasama mo si Blake, kailangan namin ng bigay kaya. Eksakto. Hindi kami hihingi ng malaki. 5 bilyon lang sapat na. Dagdag pa, ilipat mo sa amin ang villa. Makatwirang kondisyon, di ba? Kayong mga sakim, bakit hindi nyo hingin? Pati na ang night group. Ang Knight Group pwede ring pag-usapan. Panaginip lang yan. Tay, Nanay. maupo ka.
Alam mo ba, kung magkano ang halaga ng bahay na ito? Ito ang pinakamahal na mansiyon sa capital city. Paano ka naglakas loob na manirahan dito? Sino ka ba talaga? Wala itong kinalaman. Sa'yo, Si Blake ay kapatid ko. Sila ang mga magulang namin. Ano sa palagay mo ang estado namin? Bakit nandito ang pamilya ni Blake? Magandang araw po, Jim A. at Nim F9. Ako si Sharon Grant. Mukhang disente naman siya. Sharon, ikinagagalak kong makilala kayo. Nanay, tatay, sinungaling ang babaeng ito. Hindi mo ba narinig ang pamilya niya? Hindi naman talaga siya ang tatay. hindi totoo yan. Eksakto. Diana. Anak ko si Sharon, tamang-tama ang dating ninyo. Pag-usapan natin, ang dote. Huwag kang magkunwari. Narinig namin lahat ng sinabi mo kanina. M. at Dim Night. Huwag ninyong pakinggan ang kasinungalingan niya. Hindi ko na. Siya kinakausap. Ikaw. Sharon, kung magpapatuloy ka pa, ilalantad namin ang totoo. Tama yan. Ang anak ni Sharon ay hindi tunay na anak ni Knight. Ang bilis mong magbago. Walang hiya si Sharon. Ang tatay ng anak ay pulubing walang bahay. Tama. Si Emmer Knight ay pangalawang tatay lang. Naloko siya. Paano mo napanlilin lang ang kapatid ko? Lumabas kayo sa bahay namin, kasama ng anak sa labas. Sino ang nagsabing hindi ko siya anak? Huwag kang matakot. Nandito ako para sa'yo. Ang malinis na budhi ay walang kinatatakutan. Hindi ako takot sa kanila. Kuya, bakit mo pa rin siya pinagtatanggol? Di mo ba narinig ang pamilya niya na umamin mismo kanina? Malinaw na ang batang ito ay hindi iyo. Pinutol na niya ang ugnayan sa pamilyang Grant. Wala na siyang natirang pamilya. Ginoong Knight, iniingatan namin kayo. Kayo ang mayamang tao sa kabisera. Hindi nyo naman aampunin ang anak ng iba, di ba? Blake, kung tunay na gusto mo na magkaanak, humanap ka ng ibang babae. Pero hindi namin aalagaan ang kainahinalang batang ito. Tama, kung desperado kang magkaanak, pakasalan mo si Cynthia, ang pag-aalaga sa babaeng ito. At anak ng pulubi ay nakakadiri. Ang anak ko ay hindi masama. Hindi ko papayagan yan. Wala kayong alam sa katotohanan. Puro chismis lang. Anak ko ang kay Rani. Nang makita ko siya, naka-confine na siya para sa Yanay test. Totoo, pinatutunayan ng resulta. Anak ito ni Master Blake. Totoo ba ito? Imposible. Peke yang DNA test. Eksakto. Marunong si Sharon ng medisina. Tiyak kong sinira niya ang mga resulta. Kailan ginawa ang test? Wala akong kaalam-alam. Paano ko babaguhin ang resulta? Sharon, ikaw, tigil na ang palabas. Ginamit mo si A9. Nagsikap ka, di ba? Ran. Marunong ka talaga ng gamot? Maraming herbs dito. Magkasalungat ang bisa, kaya walang epekto. Sa susunod gamitin danggi, ginseng, codonopsis, white peony root, donkey hide gelatin, pakuluan bilang decoction. Marunong ka rin ng gamot? Mahirap ang buhay. Kaya dapat umangkop. Marunong ako ng gamot, pero di ako nagdaya sa test. Nakita mo, inamin niya ang kanyang kadalubhasaan sa medisina kung makakapagplano siya para ipagpanggap si Emmer Knight bilang ama. Ang pagpeke nitong paternity test ay madali lang yan. Eksakto. Kuya, makinig ka. Ang mga babaeng galing sa mahihirap, ang pinakamaparaan. Gagawin nila ang lahat. Tama na. Talaga bang akin ang batang to? Kung ako man ay nakipagtalik sa kanya o hindi, ako ang may pinakamalam. Pwede kayang ang bata ay talagang kay Blake. Ang anak ni Sharon ay hindi pwedeng kay Emmer Knight. May ebidensya tayo. Ebidensya? Anong ebidensya? Zane, ipasok mo ang taong yot. Nagawa na. Yan ang pulubi na sinapok ko nung gabing yun. Saan nanggaling ang gagong to na yan? Ang pulubing to, ang tunay na ama ng anak ni Sharon. Ano? Sharon, itatanggi mo bang nakilala mo tong lalaking to? Na, ano naman, E di inaamin mong siya ang ama ng anak. ang pagtingin lang sa kanya ay hindi patunay ng pagkaama. Nakita mo rin naman siya. Ama ba siya ng anak mo? Ikaw. Sharon, huwag kang magsalita ng ganyan. Ang tatay mo ang tunay na pulubi. Ating alamin sa pamamagitan ng pagtanong sa pulubi. Salbahing hampas lupa, anak mo ba to o hindi? Oo. Anong kalokohan ang pinagsasasabi mo? Magkano ang binayad sa'yo ni York Grant para gawin ang mga walang kwentang aligasyong ito? Hindi ka ba natatakot? Napatayin ka ng ama ng anak ko. Sir Blake. Awa na Sir Blake. Pakiusap. Habag na Sir Blake. Sharon, nandyan na ang ebidensya sa harap mo. Tigilan mo na ang pagpapanggap. Humiling ka ng tawad kay Emmer Blake ngayon din. Kuya, manloloko yan. Tigilan mo na ang pagtatanga. Hindi mo ba nakikita? Isang solusyon na lang ang meron tayo. Uulitin natin ang paternity test para sa bata. Tama si Mrs. Knight. Para matiyak ang tunay na magulang ng bata. Gagawa tayo ng agarang DNA test. Malilinaw na ang lahat. Cynthia, bakit ka nandito? Sino yan? Siya ang inimbita kong medical expert. MS Grant.
Handa ka bang payagan siya ng paternity test dito mismo? Bakit ako matatakot? Handa si Cynthia. Ang biglaang pagdating ng matatanda sa pamilya ay dahil sa kanya. Pumayag si Sharon. Doc, gawin mo na ang test. Teka, gagawin namin ang test. Pero kung mapatunayan, lehitimo ang anak, lahat ng nang-aalipusta dito. Dapat humingi ng public apology. Sige, payag ako. Pangako ko yan. Sharon, hindi mo na may tatago ang kasalanan mo. Malalaman ang resulta sa loob ng 10 minuto. Maghintay lang kayo. Tapos na ang oras. Kukunin ko na ang report. Elos Bright. Talagang anak ni Kuya Blake ito. Buti na lang naghanda ako. Miss Cynthia, ano ang resulta? Kuya Blake. Dapat mong makita ito mismo. Nagsisinungaling ka pa rin. Alam mo ba kung sino si Blake? Narinig mo na siya, di ba? Ano mas mahalaga, pera? O ang buhay mo? Sasabihin ko. Hindi akin ang batang ito. Ano? Ang kapal ng mukha mong gumawa nito at di panagutan. Maraming tao dito. Anong kinatatakutan mo? Hala. Sabihin ko ang totoo. Baog ako. Hindi pa ako nakatalik ng babae. Lalo ng magkaanak. Sinungaling. Binayaran kita. Paano mo ako ipagkanulo? Tanggang lang ang tatanggi sa madaling pera. Mr. Knight, pakiusap. Kawan niyo ako, Mr. Knight. Alam kong mali ako, Mr. Knight. Ako po. Ibig sabihin, ang anak ni Sharon, kay Blake talaga. Oo, may apo na tayo. Paano ito nangyari? Kuya Blake, narito ang DNA report. Hindi mo ba dapat ito munang tingnan? Paano mo pa mapapatunayan kung talagang anak mo ito? Tama na. Narito na ang katotohanan. Hindi na kailangang maghanap pa. Akin ang anak ni Rani. Lahat kayo, dapat humingi ng tawad sa kanya. Ano nung lakas ng loob mong siraan ang dangal ng asawa ko at manirang puri sa anak ko, mga gwardya? Dalhin niyo siya, balihin ang mga binti niya. Opo, sir. Awa naman, G-Knight. Kawan niyo ako. Tungkol naman sa inyo. Pagbabalak laban sa asawa ko, paghamak sa anak kong lalaki, sabihin nyo, paano natin ito ayusin? Knight, lahat ito ay hindi pagkakaunawaan. Tunay na anak ko si Rani. Sige kung ganoon. Aalisin na namin ang dote. Oo. Walang kailangang dote. Binatang Ginoo. Patuloy na umiiyak ang bata sa hindi malamang dahilan. Ibigay mo siya sa akin. Lumabas kayo. Bulag ka ba? Ano ito? Ikaw, ang resulta ng DNA test. Hindi ba't pinunit na ito ni Kuya? Ate Cynthia, paano may kopya ka pa? Sandali, nanay, tingnan mo. Ma, ang ulat na ito ay nagpapatunay. Malinaw na ipinapakita ng resulta. Si Behan ang tunay na ama ng bata. Narito na ang appraisal report. Paano naman yung sinira kanina? Magsasalita na ako. 2 kopya ang pinaprint ng doktor. Ito ang reserba. Totoo ba yan? Bilisin mo. Ako ang mag-aalaga sa apo ko. HMM, may pangalan na ba ang bata? Jonathan ang pangalan niya. Jonathan. Ang ganda ng pangalan. Rani, tungkol sa nangyari ngayon. Humihingi ako ng paumanhin sa ngalan ng buong pamilya. Binigyan mo ang angka ng Knight ng napakahalagang lalaking apo. Ito ay handog para sa iyo. Tanggapin mo. Itinakwil na dapat natin siya. Isa pang salita, ikaw ang aalis dito. Hindi ko ito tatanggapin. Maliwanag na sinabi ko na. Ang bata ay mananatili kay Blake. Pagkagaling ko, aalis na ako sa tahanang ito. Huwag kang mag-alala. Aalis ka na. Walang nagpapalaya sa'yo. Desisyon ko ito. Kunin niyo si Jonathan. Iyan na ang huling pasya ko. Sigurado ka na ba? Talagang sigurado. Kahit masakit sa puso ko, magpapadaan ako para sa inyong dalawa. Rani, aminado ako, nagkamali ako sa'yo noon. Pero sanggol pa si Jonathan. Kailangan niya ang ina niya. Tita, huwag kang mag-alala. Tutulungan kitang alagaan siya. May mga bihasang yaya tayo. Hindi kailangan ang tulong mo.
Ganyan ba ang trato sa mapapangasawa? Ganyan talaga ang mga lalaki. Sa totoo lang, May iba ka pang sasabihin. dadalaw ka ba lagi sa Huaibao? Siyempre, babalik ako kapag may pagkakataon. CJ, hihintayin ka namin. Walang puso mong babae. Iniwan mo, kami ng anak natin. Nag-iisang magulang na lang ako. Paano na kami mabubuhay? Ginoong Knight, nag-iiyak. Ka ba? Hindi ako umiiyak. Malakas lang ang hangin. Bakit ang sakit nito? Mahirap sigurong iwan ang anak. Ano iyon? Boss, naihatid na ni Miss Bright ang painting. Nagtanong siya kung kailan kayo magkikita ni Blake Knight. Bakit nagmamadali? Siguro kasi, nalaman ang tungkol sa anak ni Blake sa labas. Gusto ni Miss Bright na maipagtibay agad ang posisyon. Walang pakundangang. Mga tabloid na Boss, narinig mo na ang chismis. Daw ay, mababa ang estado ng ina. Puro panlalan silang alam. Di bagay sa alta sosyedad. Walang-wala kay Miss Bright. Ang bata ay hindi. Rirespeto sa pamilyang Knight. Ganon ba ang sa? Usap-usapan na yan sa mayayamang pamilya. Galing sa ina ang estado. Sa ganong ina, kahit ang tagapagmana, ay kukutsain. Hindi ko pababayaan na mapahiya ang anak ko. May monthly celebration ang mga night. Pupuntahan ko sila para magpakita. Boss, masisiksikan dun. Ipapakilala mo na si Shadow? Eksakto. May isnif din nila ako. Mas kontrolado kung tayo miss. Nagtago ako para sa nana. Ngayon para sa anak. Oras na para lumantad. Tigil na ang pagtitimpi. Boss, sa wakas nagising ka. Matagal ko ng pangarap, ang mamayagpag ng marangal. Magandang umaga, Ninang, Grant. Ano ang kalagayan, tatay? Patuloy ang cyber attacks sa sistema natin. Lumalabas na rin ang mga confidential files. Nawawalan kayo ng 12 ng milyon isang gabi. Kung magpapatuloy kayo nito, mawawala sa atin ang buong kumpanya. Alam ko, nag-aayos ako ng solusyon. Presidente Grant, nandito na si Ginang. Grant, Sharon, anong ginagawa niya dito? Narito ako para kunin ang tama para sa ina ko. Kumpanya ng ina mo, wala na siya. Ganito ang mundo, walang kinalaman sa'yo. Ang kumpanyang ito, Mukhang ang Grand Corporation ang gumuguho. Bigyan mo ng isang buwan, hindi isang linggo. Na lang, bago kayo maghain ng bankruptcy. Rani. Kahit dugo ang ugnayan, Grant ka pa rin. Pag bumagsak ang Grant Group, wala ring mapapala. Tigilan mo ang mga tauhan ni Blake. Ngayon din. Ihinto ako kung ibabalik mo ang kontrol sa akin. Matatapos ka agad ito. Tatay, huwag mong ibigay sa kanya. Rani, ikaw ang anak na babae. Si Jayahang ang lalaki. Ang pamilyang negosyo, napupunta sa mga lalaki. Simulat sa pool. Ika-negatibo 21 siglo na ito. Anak na lalaki pa rin ang unahin. Akala mo ba ng emperador ka? Handa na ang transfer documents. Pirmahan mo lang. Sharon, ano ang ibig mong sabihin? Nagbabanta ka ba sa akin? Nang nakawin mo ang aming mga shares ni nanay, noon pa mang mga nakaraan, nagpaalam ka ba sa amin? Sharon, panaginip mo yan. Hindi ko ibibigay ang kumpanya. Ayaw ko sa mga asong tahol ng tahol. Ihagis mo siya sa bintana. Teka, anong ginagawa mo? Tatay, sinusubukan akong patayin ni Sharon. Sharon, nababaliw ka na ba? Dahil lang sa mga shares, makangahas kang pumatay. Ang bilis mo namang makalimot, gaya ng itinuro mo sa akin. Hoy, pasensya na. Nagkakamali ako. Sumusuko na ako. Tigil. Kunin mo na ang kumpanya. Iyon na ito. Basta, lalagdaan ko lahat. Pirmahan mo. At ikaw, samahan mo si nanay sa impyerno o pipirma sa kontrata. Sharon, hanggang dito na ba? Sisiguraduhin kong ang abo ng ina mo hindi makapasok sa puntod ng pamilya. Sir Knight, Nahack ang sistema ng Grand Corp. Nahuli na ang salarin. hindi pa. Pero naayos na ang sistema. Ang bilis. Kakaiba, pagka-transfer ni York Grant ng shares. Kay Madam Sharon. Kusa itong naayos. Baka siya. Gawa ni Sharon. Pero, walang interes si Madam sa pamamahala. Pinalayas niya si Zane. Itinaguyod ang internal na executive bilang CEO. Ngayon, sila na ang namamahala. At si Sharon, nasaan na siya ngayon? Pumunta siya sa sementeryo kanina.
Nanay, pasensya na. Dinala kita rito nang walang pahintulot mo. Sa lugar na di mo kilala. Inabuso ka ni York noong buhay siya. Ang pagtataksil niya ang nagpaaba sa'yo. Di ko hahayaang gambalain kanya muli. Pinagkait kanya sa libingan ng mga Grand. Kaya pinili ko ang pinakamagandang nits. Magpahinga ka ng tahimik dito. Napaliligiran ng mabubuting kapit. Mas mabuti kaysa makasama ang mga Grand. Di ka mababahay dito. Kung di ako mag-aasawa, balang araw, sasamahan kita. Biyanan, ako si Blake Knight. Katabing Mitso ay kapamilya naming Knight. Magkasama kayong mag-alalay dito. Di ka na muling mababahay. Kailan ka naging manugang ni nanay? Ama ako ng anak natin. Di ba dapat malaman niya to? Walang kailangang paliwanag. Huwag kang magkalat ng kalokohan. Paano kung dalhin ko rito ang magiging asawa ko? Ano kaya iisipin ni nanay? Nangako kang di mag-aasawa. Ngayon naman, naghahanap ka ng ama para kay Jonathan. Pwede kang maghanap ng ina para sa kanya. Di ako pwedeng humanap ng ama? Kailan ko nasabi yon? Tumatawag si Miss. Sagutin mo. Kuya Blake, nasaan ka na ngayon? May importante. May sasabihin akong napaka-importante. Pwede ba tayong magkita ngayon? Ano yon? Sabihin mo sa telepono. Kuya Blake, ang genius hacker na si Shad na hinahanap mo, ay pumayag na makipagkita. Kailan? Pupunta siya sa Knight family, sa full moon banquet ni Jonathan. Naiintindihan ko. Utang na loob ko sa'yo ito. Bilang pasasalamat. Maaari kang pumili ng kahit anong gusto mo. Kuya Blake, panindigan mo ang sinabi mo. Kung yun lang, ibababa ko na. Rani. Bakit nagmamadali? Pumunta ako rito para pag-usapan ng importante. Ano iyon? Sumama ka at malalaman mo. Ito ba yung importante? Ang pamimili kasama ka? Mabilis lumaki si Jonathan. Kailangan ng bagong damit. Hindi maganda ang panlasa ko, kaya kailangan ko ang nanay niya para pumili. Para kay Jonathan ang pamimili. Walang problema. Welcome po. Maganda rin to. Hoy, gusto ko, isa ng bawat estilo dito. Ipa-deliver sa tirahan ng Knight. Agad, G-Knight. Sandali. May mga damit pambabae rito. Hindi ba bagay kay Jonathan? Hindi na uso ang mga damit na pwedeng itabi nyo para sa magiging anak nyong babae. Anak na baba? Sinong nagsabi niya? Ang galing mong magbenta. Panlalaki lang ang kukunin namin. Walang damit pambabae. Hindi. Ilagay pareho ang panlalaki at pambabae. Ihatid lahat sa Knight Estate. Itatago ko to para sa magiging anak kong babae. Nagpaplano na ba siya na magkaroon ng anak kay Cynthia? Binili niya lahat ng paninda. Ano na natira para pumili ako? Pumili ka na lang ng sarili mong regalo. Ako, Tara na. may bago kaming mga paninda. Ano pong hinahanap ninyo? Wala akong kailangan. Huwag mo akong regaluhan. Wala akong pakialam sa'yo. Ako ang magdedesisyon sa regalo. May matatanggap ka ngayon. Binigyan mo ako ng minamahal kong anak. CJ, mayabang at gastador ka talaga. Huwag kang magsisi mamaya. Ilanan. Ilabas nyo ang pinakamahal na alahas ngayon din. Sige, dalawa. Sandali lang, kukunin ko na ang pambihirang gamit ng tindahan namin. Malamang napakamahal ng pambihirang gamit dito. Huwag mong piliing mahalin ito. Ano, minamaliit mo ang asawa mo, ang kayamanan ko. Anong asawa? Nagsasamantala ka na naman sa akin. Sino ba talaga ang nananamantala? Alam mo ba kung gaano karaming tao ang gusto kong tawaging asawa? Kuya Blake. Ikaw nga talaga. Akala ko nagkakamali ako. Cynthia, laging nagkakatagpo dito si Knight at ikaw. Talagang meant to be kayo. Ginoong Knight, pumunta ka dito. Para sa pamilya nating Cynthia ito, bumili ng regalo. Hindi, para sa asawa ko ang regalong hinahanap ko. Sabi ko na nga ba, ayaw pa ring umalis sa tahanan ng mga Knight. Patuloy na ginugulo si Kuya Blake. Ang babaeng ito, hindi ba't si Cynthia ang para sa pamilya natin? Sino ba sa mayayaman ang hindi nakakaalam? Kayong magkasintahan noon pa. Bagay na bagay. Binibini Grant. Nagkita na naman tayo. Ito ang mapangahas na si Sharon na gustong magkaanak para kay Ginoong Knight. Cynthia, ganun ka ba makipag-usap? Sa pinakamatalik kong kaibigan. Hindi. Ako. Mga panauhin, ito ang aming pambihirang gamit ng tindahan. Pagmamahal habang buhay. Ang pinakamahalagang piraso ng tindahan, hindi naman ganoon kispesyal. Magkano ang star piece na ito? Ang Eternal Devotion namin ay limitadong edisyon. Isang piraso lang sa buong bansa. Presyo, 8 milyong yuan. Ha? 8 milyon? Magnakaw na lang kaya kayo at tawaging regalo? Nakakatawa ka, Hija. Ang Eternal Devotion ay sagisag ng dalisay at walang hanggang pag-ibig. Walang presyo ang pag-ibig. Sa mundong ito, bihira ang tunay na pagmamahala. Lahat ng lalaki ay malandi. Ang badoy ng probinsyana, di kaya ng 8 milyon. Ikaw bumili. Maliit lang baon ko. G-Knight, ang bihirang Eternal Devotion na ito. Dapat bilhin para kay Cynthia.
Ang kwintas na ito ay talagang nakakabilib. G-Knight, tingnan nyo, si Cynthia namin. Gustong-gusto itong kwintas. Kukunin ko itong kwintas. I charge mo. Kaagad, sir, ipoprocess na ang card nyo. Napakamahal na kwintas. Di man lang siya umiling. Binili lang agad para sa kanya. Talagang devoted siya. Card nyo po, sir. Salamat. Ang inyong kwintas. Ingatan nyo po. Tanggang staff, di mo ba nakikita si G-Knight ang bumili para kay Cynthia? Ibigay mo na lang diretso sa kanya. Ang mahal naman ng kwintas na ito, si Cynthia lang ang karapat-dapat magsuot nito. Ang iba naman, hindi karapat-dapat. Sandali lang, bantayan mo ang iyong pananalita. Baka magkamali ng intindi si MS Grant. Ano ang ibig sabihin nito? Ang kwintas na ito ay siguro ang pinakamahal sa buong tindahan. Ang pinakamahal ang gusto mo, di ba? Hindi mo ba narinig na si Miss Bright ang unang humiling nito? G-Knight, dahil nandito si Cynthia, sa maling tao mo ba ibinibigay? Para sa kanya talaga ito. Ako'y nanumpa noon pa. Ang kwintas na ito ay para sa asawa ko. Ang tinatawag mong asawa, iyong probinsya ng Sharon. Iwi, Bell. Dahil sa respeto sa matagal na pagkakaibigan ng ating mga ama, tiyaga kong tiniis ang kalokohan mo. Ngunit kung mga haskang, laitin ang asawa ko muli, hindi ako magpapatalo. Humihingi ako ng paumanhin. G-Knight, huwag po kayong magalit. Ako na ang maglalagay sa'yo. Nagbibiro lang ako kanina. Napaka-eskandalosong alahas. Hindi natin dapat tanggapin to. Ang pagtanggap ng regalo ay may kapalit. Ayokong mabaon sa utang na loob. Ikaw ang ina ng anak ko, walang halaga na sobra, para sa nararapat sa'yo. Blake, nangako kang ibibigay. Ang isang bagay na talagang gusto ko, naalala mo, nananatili pa ba ang pangakong yun? Subalit, si Sharon ang pumili nito, pumili ka na lang ng iba. Ayoko ng alahas. Ang gusto ko ay... Ako ang tagapagmana ng pamilyang Bright. Hindi ko hahayaang isipin ng lahat. Nahabol ako kay Kuya Blake. Kuya Blake, ang gusto ko. Sasabihin ko pag desidido na ako. Yeah, mag-isip ka ng mabuti. Rani, ipapasyal kita. Hoy. Cynthia. Bakit binigay niya ang kwintas sa kanya, imbes na sayo? Gusto ba talaga ni Mr. Knight sa kanya? Kalokohan. Malinaw niyang sinabi, dahil lang sa bata. Tama. Ang katulad ni Sharon, hindi maakit si Mr. Knight. Sharon, hindi kita pababayaan na gamitin ang bata bilang dahilan para makipagkita kay Kuya Blake. Ahem. Pagod na ako sa paglakad. Gagamitin ko ang keys. Hintay ka dito. CJ. $8 milyon. Hinahanap mo ba? Ako. Akala mo ba, ang iyong mga daya, para magkaanak kay Mr. Knight ay makakapasok ka sa pamilya Knight, hindi magbabago ang katayuan mo. Makinig ka, magpanaginip ka. Sino nagsabi? Gusto kong magpakasal sa pamilya Knight. Kung ayaw mo kay Kuya Blake, bakit ka nakakapit? Eksakto. Huwag kang magpanggap. Mga plastic na tulad mo, marami sa kanto-kanto. Kailan mo ako nakita na humahabol sa kanya? Siya ang nanligaw sa akin. Sabihin mo sa mahal mong Black, natigilan na ako. CEO na si katulad niya, na nanliligaw sa'yo. Nangangarap ka, ginamit mo ang daya, para mabuntis mo siya. Paano mo itatatanggi ang pang-akit mo? Sharon, huwag mong isipin, na pagbubuntis mo kay Blake, ay katumbas ng pagiging asawa. Isa ka lang. Babaeng pera, na walang mabuting katangian. Ang angkan ng Knight, hindi tatanggap ng basurang tulad mo. Eksakto. Si Cynthia lang ang karapat-dapat, maging Mrs. Knight. Galing ka, sa kangkungan. Hindi ka kailanman magiging kabilang sa amin. Panggap na alta sosyedad. Pareho kayong nakabarikada. Parang mga miyembro ng gang na nanggugulo. Ikaw. Binabalaan ka namin. Magpapakasal na ako sa angkan ng Knight. Tigilan ng paghabol kay Bayhan, na parang mananira ng pamilya. Itabi mo yung mga babala para kapag naging Mrs. Knight ka na talaga. Kung hindi ako, may iba siyang kukuhaing kabit. Pero hindi kami. Nagkaanak sa labas. Yang anak, magiging walang hiya tulad mo. Sinampal mo ako. Karapat dapat ka dyan. Ulitin mo pang insultuhin. Ang anak ko, babaliin kong ngipin mo. Alam mo ba, kung sino ako, ang paglaban sa angkan Bell ay mamumuti na sa'yo. May lakas ba ang mga Bell laban sa mga Knight? Tandaan mo, ang anak ko ang tagapagmana ni Guy. Sharon, huwag kang mag-alala. Pagkatapos kong pakasalan si Kuya Blake, kung maipapangako mo na hindi mo na siya muling makikita, ituturing ko pa rin ang anak mo bilang akin. Itabi mo yan hanggat di ka pang Knight family. Di ako papayagang mapabayaan ang anak ko. Kahit pakasalan man ni Blake si Cynthia. Hindi ito magtatagal. Alam mo naman, malaki ang utang na loob sa akin ni Kuya Blake. Sa unang buwan ng anak mo, darating ang sikat na hacker na si Shad. Ako ang nag-anyaya sa kanya. Bilang pasasalamat, si Kuya Blake ay gagawa ng kahilingan ko. Papakasalan niya ako agad. Utang na loob ang tawag dyan. Syempre naman, kaya mo bang makontak si Master Shadow? Ang katulad mo, ay hindi makakasalubong ng alamat tulad niya.
Tama, hindi ko kaya. Maliban kung titingin ako sa salamin. Cynthia, bakit ka pa nagpapaliwanag? Ang probinsya ng ito. Baka hindi alam kung ano ang ginagawa ni Shadow. Hindi nga marunong gumamit ng computer. Lalo na ang maintindihan ang halaga ni Shadow sa Night Group. Ang pagpapadalo ni Shadow, ang nagpapatunay na ako ang kanilang kakampi. Magkakaproposyal na si Kuya Blake. Kung pakakasalan ka niya, sira ata ang mata niya. Anong ibig mong sabihin? Ikaw ang kumalat ng chismis. Tungkol sa anak ko, di ba? Nagmamalaki kang sosyal, pero ang baboy ng ugali mo, nakadidiri ang mga katulad mo. Si Cynthia ang reyna ng high society sa capital city. Galing ka sa wasak na pamilya, anong karapatan mong hamakin siya? Reyna ng high society. Parang gintong balat, bulok naman sa loob. Sharon, alam kong galit ka sakin dahil ikakasal na ako kay Blake. Pero hindi ako bababa sa level mo. Sa totoo lang, ang katulad mong mahirap, hindi kailanman makapapangasawa ng mayaman. Mga walang kwentang tao lang, ang naghahangad ng mayayaman. Ang mga tunay na magaling, ang gumagawa ng sariling yaman. Bakit ang tagal mo? Naabutan ko si Miss Bright. Nagkaroon kami ng matinding debate. Akin si Miss Bright. Bakit ka nagsasalita ng patalinhaga? Lene. Nasaan ang kwintas na ibinigay ko? Nasa bag ko. Tapos na ako mamili. Kung gusto mo, magstay ka. Aalis na ako. May iba pa ba? Tumawag ang mansyon kanina. Gusto ni Lola makita si Jonathan. Espesipiko niyang hiniling na sumama ka. Kunin mo na lang ang huwaibao. Bakit ako isasama? 80 taon na si Lola. Habang buhay niyang pangarap. Ang makakita ng mapapangasawa ko. Ngayong may anak na, natural lang na gusto niyang makilala ang ina niya. Ako. Hindi ako asawa mo. Hindi mo ba maibibigay ang huling hiling ng matanda? Ito ay emosyonal na panliligalig. Humanap ka ng ibang babae kung kailangan mo ng kapalit. Ano nang ginagawa mo? Maliban sa'yo, wala akong babaeng naging iba. At hindi basta babae ang iniuwi ko. Sa aking tahanan. Para kay Jonathan, wala akong choice. Tara na. Nakatingin silang lahat. Nakakahiya talaga. Hawakan mo ang kamay ko. Sharon, ang talento mo'y sa pag-akit ng lalaki. Pagpasok natin mamaya, tratuhin mo si Lola parang sariling lola mo. Ano man ibigay niya, tanggapin mo lang. Huwag mo siyang sasaktan. Gets ko. Para sa mga nakatatanda, makikisama ako. Tumawag ka ulit. Alamin kung nasaan si Blake. At ang mga kasama niya. Bisaryo, huwag nang magtanong. Nakauwi na ang binata. Nandito na sila. Dali-daliin nyo. Ako muna kay Jonathan. Samahan mo si Lola. Ito ang apo ng apo ko. Naku po, ang gwapo naman. Ikaw ang asawa ni Blake. Napakaganda mo. Bagay na bagay kayo. Kumusta po, Lola? Ako si Sharon. Rani ang tawag sa akin. Mabuti naman. Ran, mahirap ang panganganak mo. Okay na ba ang pangangatawan mo? Gumaling na ako. Kitang-kita naman, mabuti ang kalagayan ko. Ang gandang dalaga. Sharon, makinig ka. Si Blake dito, ayaw sa babae noon, di nag-uwi ng kasintahan. Akala ko pa, sa lalaki pala siya. Buti na lang, naakit mo siya, at binigyan ako ng magandang apo. Ngayon, ang puso ko, payapa na. Lola, abala lang talaga si Blake sa trabaho para mag-asawa. Kung may oras siya, makakahanap sana kayo ng manugang na babae. Ang pamilyang Bay may anak, na si Cynthia. Ay oo, tama, yung babaeng yun. Paulit-ulit na pumupunta para kay Blake. Kaso siya'y napaka-jolags talaga. Di ko siya matiis. Mas gusto ko ang eleganteng babae tulad mo. Pagtutungalian ang ugali ni Cynthia. Matalas talaga ang mata ni Lola. Di ko masabi sa ibang tao. Lola, dahil nakahanap ako ng perpektong kapares, may premyo ba ako? Narinig ko, pinakamayaman ka sa Jing City. Nagpapabata ka pa, namamaalamos ng pera, walang-wala na ako. Pero, naghandog ako ng mga sobra para sa manugang kong babae at apo sa tuhod. Ang
laki ng mga sobrang ito. Ito ay naglalaman ng 100 milyong yuan para ito sa kinabukasan ng aking apo sa tuhod. Kunin mo. At ito naman ay naglalaman ng 1 bilyong yuan. Galing ito sa iyong lola para ito sa iyo. Ingatan mo ito. Huwag mong hayaang lokohin ka ng bastos na yun. Lola, paano po kayo nakapag-ipon ng ganoon? Dapat po ay mayroon kayong itira para sa... Huwag mong maliitin ang iyong lola. Ako ay may mas maraming pera kaysa sa kailangan ko. Kung ganoon, tatanggapin ko ito ng buong puso. Salamat po, Lola. Sharon, dahil ito ang unang pagbisita mo sa tahanan ng aming pamilya, narito ang isang bagay mula sa iyong ina at sa akin. Tradisyonal na pulang sobra. Dapat mo itong tanggapin. Ginoo at Ginang Knight, alam ninyo ang sitwasyon ko kay Black. Bakit ninyo ito ibinibigay sa akin? Ano pong ibig sabihin nito? Sharon, mahal, ano man ang mangyari, ikaw ang bride. Sang-ayon ng aming pamilya. Heto. Ang aming regalo sa'yo, tanggapin mo sana. Dahil pinasasaya natin si Lola, tapusin na natin ang pagpapanggap na ito. Salamat po, Ama. Salamat po, Ina. Ina, gusto mo bang kargahin si Waibaw? Gustong gusto ko, ngunit ang mga buto kong ito ay baka mabitawan ng aking mahal na apo sa tuhod. Lola, malakas pa rin po kayo. Kargahin ninyo po siya kung gusto ninyo. Dali, ipahawak mo sa akin. Oh, anghel ko. Sharon, noong huli tayong nagkita, ay masyadong mabilis. Itong jade bracelet ay maayos na inihanda. Tanggapin mo sana. Salamat po, Ina. Sharon, ito ang pamana ng aming pamilya na ipinasasa mga henerasyon ng mga bride. Ano? Nanay, masyadong mahalaga ang pulseras na ito. Hindi ko ito matatanggap. Paano kung mawala ko ito? Naibigay ko na ito sa'yo, hindi na ito mababawi pa. Kung ayaw mong isuot, itago mo na lang sa bahay. Kahit mawala man hindi importante iyon. Ang pulse heiress na ito ay para sana ipamana sa susunod na henerasyon. Di sinasadya kong tinanggap ang pamana ng pamilya Yen. Ano ang dapat kong gawin ngayon? Poong Ginoo, Poong Ginang, narito na ang pamilyang Cook. Ang pamilyang Cook, tamang-tama ang pagdating. Alam na dapat nilang nandito si Blake. Nabalitaan ko, malubha ang karamdaman ni Mrs. Cook. Ang pagbisita nila ngayon ay tiyak na importante. Papasukin niyo sila. Opo, Ginoo. Ang saya ng salo-salong ito. Naiisip ko, nakakaabala ba ako? Tio Cook, Blake, sinabi sa akin ni Sean na may anak na kayong lalaki. Akala ko'y nagbibiro lang siya. Hindi ko inakala na totoo pala. totoo pong may anak na kami. Balak naming i-anunsyo sa pagdiriwang ng kabilugan ng buwan. Kuya Hill, tungkol dyan. Kumusta na ang asawa mo? Hindi pa gumagaling. Sa totoo lang, naparito ako ngayon dahil sa usaping ito. Lola, ako na po mag-alaga kay Huiba. Huwag kang mapagod. Anong sakit ng asawa mo? Marami ng doktor ang hindi makapagpagaling. Kakaiba ang sakit na ito. Sinubukan ng mga eksperto, ngunit wala nakakita ng lunas. Ngayon, si Dr. Libby na lang ang pag-asa. Kung hindi, di na magtatagal ang asawa ko. Alubay. Oo, pero itong si Dr. Libby, mahirap siyang mahagilap. Lagi siyang may suot na belo tuwing may konsultasyon. Walang nakakaalam ng tunay niyang pagkatao. Dagdag pa, nabalitaan ko, 1 taon na siyang nawawala, buong taon, na hindi nagpapagamot. Dr. Libby, nabanggit siya ni Jocelyn, himala sa larangan ng medisina. Kahit bata pa, walang sakit na di niya kayang gamutin. Lahat ay napapagaling. Exact. Ilang ulit ko na siyang pinakiusapan para sa asawa ko. Walang tugon, walang kahit anong sagot. Tio Cook, nasa pangangalaga ng langit si Tia. Huwag masyadong pabigatin ang sarili. Rani, huminahon ka. Ito ang tiyo Cook mo. Kumusta, Tio Cook? Mabuti naman. Ito siguro ang asawa ni Blake. Kayang-kaya ang problema. Talagang magkatugma. Kapatid na Hill, nabanggit mo ang pagpunta para sa asawa mo. Paano kami makakatulong? Blake, nabalitaan ko ang moon party ng anak mo kasama si Shadow. Kahanga-hanga. Sabi nila, ayaw niya sa publikidad. Pero nagpakita siya para sa'yo. Ngayon, mga makapangyarihan ay nagpupugay sa'yo. Nais ko humingi ng tulong para ipatawag si Dr. Libby. Tio Cook, ang moon party ng anak ko ay may pakiusap kay Shadow. Pero si E.L. Libby ay di ko kakilala. Di ako siguradong makakontak. Pero dahil naman sa'yo, susubukan kong kausapin. Magaling kapag nagtagumpay sa pagpapatawag kay Dr. Libby. Blake, ikaw ang magiging tagapagligtas ng angka naming Cook. Tito Cook, ginawa ko na ang aking makakaya. Kung darating siya o hindi, wala na sa kontrol ko. Tulad ng sinabi mo mismo, hindi siya umalis ng bundok buong taon. Isang aktibong doktor, paano siya nagtagal ng ganoon? Posible kayang nagkaroon siya ng sanggol.
Sige na, andito na si mommy. Ang eksaktong mga pangyayari, hindi ko rin sigurado. Umaasa lang ako na ang asawa ko ay gumaling agad. Kung iwan niya ako, nang mag-isa na ganito, hindi ko alam kung paano magpapatuloy. Sino ang mag-aakalang? Si Hill ay romantiko pala. Kailangan mong magpakatatag. Ang iyong anak ay kailangan ng bumuo ng sarili niyang pamilya. Huwag kang gagawa ng anumang padalos-dalos. Madam Ye, huwag mo na akong subukang aliwin. Alam ko ang aking mga limitasyon. Jonathan, ay pinauwi kasama ang yaya. Hayaan mo akong ihatid ka. CJ. Ay, teka pala. Kunin mo ito. Galing kay Lola at sa mga magulang namin. Para sa'yo ito, bakit nyo ito ibinibigay sa akin? Sa sitwasyon natin, hindi nararapat na tanggapin ko. Wala akong nakikitang hindi nararapat. Kung ano ang ibinigay sa'yo, ay sa'yo, hindi na kailangang ibalik. Ngunit ito, pamana ng pamilya Knight, dapat ay nasa iyo. Sharon, ganoon ka ba kasabi? Naputulin ang ugnayan sa akin. Hindi mo ba nakikita na si Lola at ang mga magulang ay aprobado ka? Aprobado ako. Bakit ko kailangang alalahanin ang pag-aproba nila? Hindi mo ba gustong manatili sa mga Kaya, kung mapapayag ko sila, makakatira ako sa pamilyang Knight. Nag-overthink ka. Hindi ko naman balak na manatili sa mga Knight kahit tanggapin ako ng pamilya. Wala iyon sa akin. Sharon, bato ba ang puso mo? Alam kong, gusto mo lang akong manatili kay Jonathan. Pero hindi ko pababayaan ang lahat para lang sa anak ko. Kung inaasahan mong magsakripisyo ako para sa kanya at maging alipin mo, hindi ko kaya yun. Alipin, kasiraan ba ang pakakasal sa akin? Pakasal sa iyo, hindi ba si Cynthia ang dapat mong pakasalan? Gusto lang niyang manatili ako sa mga Knight para alagaan si Jonathan. Bakit niya ako pakakasalan? Anong kinalaman niya dito? Huwag mong isali si Cynthia dito. CJ, hindi kita pipilitin. Pero ang mga regalo ng matatanda sa Knight na ibinigay sa'yo, pwede mong itapon o ipamigay. Ikaw ang bahala. Malaking halaga yan, sayang naman kung itatapon. Ipupunin ko na lang para kay Jonathan. Drive. Salamat sa paghatid. Pagdiriwang ng buwan ni Jonathan, pupunta ka? Siyempre naman, anak ko yun. Buti naman alam mo. Samahan kita sa taas. Anong palapag? Hindi na kailangan. Pag nakita tayo ng magkakamaling hinala sila. Wala akong pakialam. Bakit ikaw? Kapitbahay ay sila. Hindi sa iyo. Hindi mo maiintindihan. Ganun ang aba-kababa ang tingin mo sa akin. Hindi naman sa ayaw ko sa iyo. Pero ngayong tayong dalawa lang, dapat may respeto tayo sa isa't isa. Kung may pakika sa respeto noon, wala sanang anak tayo ngayon. Ngayon ka pa biglang magpapakabait. Hinaan mo ang boses mo. Akala mo ba ito'y kagalang-galang? Aksidente lang ang nangyari noon. Tama na. Aakyat na ako. Umalis ka na. Hi. Alam mong mali pero ginawa mo pa rin. Ako ang biktima dito. Hindi ako nagreklamo. Ama pa rin ako ng bata. Imbitahin mo ako sa taas. Anong problema? 1 taon kitang hinanap. Para lang sa pagtanggi mo. Buhay ko'y puno ng hinagpis. Sino? Sino ang nanglalait sa akin? Sterling, ano iyon? Boss, ang pamilyang Knight, alam na libi ka? Siyempre, hindi. Anong nangyayari? Nahanap na naman tayo ni Blake. May ipapagamot siya sa'yo. Mabilis siyang kumilos. Tumutulong na sa mga ko para mahanap tayo. Tanggapin mo ang kahilingan nila. Napansin ko, iba ang trato mo kay Blake. Maraming humingi ng tulong mo, pero hindi ka pumayag. Bakit may espesyal na trato para kay Blake nang walang kapalit? Pagkatapos ng full moon banquet nila, malalaman na ang lahat. Sa araw ng handaan, ipakikita ko sa lahat na ang ina ng anak ko ay hindi isang walang kwenta. Ginoong Knight, ang lihim mo nito, ang bilis ng pangyayari. Nandito na ang sanggol. Tingnan mo itong maliit. Pinagpala ang batang ito. Ipinanganak na may gintong kutsara. Nasaan ang ina? Hindi mo ba narinig? Hindi maayos ang itsura ng ina. Pinuto ni Ginoong Knight ang ugnayan. Ang kanyang ina, hindi darating ngayon. Papunta na ang ina. Malapit na siyang dumating. Inay, sa ganitong mahalagang okasyon, darating ba talaga si Sharon? Ina ni Jonathan siya. Ito ang ika-unang buwang selebrasyon. Dapat siyang dumalo. Nakapanlalang siyang nakapasok. Hindi nga siya mahal ng kapatid ko. Hindi rin siya pakakasalan. Kaiya-hiya ang pagdating niya. Huwag mong sabihin yan. Sa tingin ko si Rani, ay tama lang. Halos hindi mo pa siya nakilala. Mga babaeng mandaraya tulad niya. Hindi maihahambing kay Cynthia. Ang katulad lang ni Cynthia. Mabait at may malinis na puso. Ang karapat-dapat sa pamilya natin. Tita, Jocelyn, ano ang pinag-uusapan ni Cynthia? Nandito ka na. Pinag-uusapan namin si siya. Walang importante. Usapang ina at anak lang. O sige nga, Jocelyn, narinig ko. Hinahangaan mo ang hacker na si Shadow. Totoo ba yun? Oo, iniidolo ko siya. May chismis na darating siya ngayon. Hindi ko alam kung totoo. Totoo yan. Sa totoo lang, ang totoo, si hacker Shadow ay panauhin ko para kay Blake. Dalhin ang binata upang magpahinga.
Ginoong Knight, talaga bang darating ang henyong hacker na si Shadow ngayong araw na ito? Sino sa buong mundo ang hindi nakakaalam sa mahirap habulin at misteryosong paggalaw ni Shadow? Bihira siyang magpakita sa publiko, hindi naman siya biglang mawawala. Nangako siyang darating. Maging matyaga lang tayong lahat. Kung makikita natin siya ngayong araw na ito, sulit na sulit ang ating Walang duda. Marami sa mga dumalo, ang talagang dumalo para sa kanya. Anong oras na? Humuhuli na ang oras. Sa napakahalagang araw na bakit hindi pa dumarating si Charot? Ano? Si Cynthia ang nag-anyaya sa kanya. Paano mo ito nagawa? Hindi naman ganoon kahirap. Matagal na niyang gustong makuha ang scroll ng walang hanggang kapayapaan. Sakaling nasa amin ang scroll na ito, kaya ipinamigay ko ito sa kanya. Seryoso ka? Ibig sabihin, ikaw ang dahilan kung bakit dumalo si Shadow. Cynthia, ang galing mo. Tanging isang pambihirang babae tulad mo, ang karapat dapat maging bahagi ng pamilya natin. Ay, masyadong masikip dito. Sa labas na tayo mag-usap. Sige. ang scroll ng walang hanggang kapayapaan. Ilang panahon ko nang hinahanap ang larawang ito para kay John sa kanyang first month celebration para sa anak ko. Nais kong lumaki, malusog at masaya si John. Sharon Grant. Nagulat akong naglakas loob kang dumating. Sharon Grant, hindi ko inakalang maglakas loob kang pamarita. Ito ang pagdiriwang ng isang buwan ng aking anak. Bakit ako matatakot pumunta? Anak mo, kinikilala ng pamilya Knight si Jonathan, pero hindi ikaw. Di mo ba alam ang ugaling kunin ng anak? Itapon ng ina. Anong karapatan mong sabihin? Anak mo siya. 10 buwan kong dinala at ipinanganak ang anak na ito. Wala kang karapatang magdesisyon para sa akin. Di ko alam na ang pamilya Knight ay sunod-sunuran na sa... Humiwa ka. Sharon Grant. Ito ay okasyon ng pamilya Knight. Si Jocelyn ay parte pa rin ng pangunahing angkan. Ikaw ay isang dayuhan. Pangahas kang makipag-usap sa nakakatanda. Walang pinag-aralan. Cynthia Bright. Mabulaklak kang makipagkapwa. Laging may binubuong barkada saan ka man pumunta. Ito ay pagdiriwang para sa anak. Di ako mababato sa salita dito. Ang mabuting aso ay di humaharang sa daan. Naiintindihan mo. Ang pagdalo sa pagtitipon ng pamilya Knight ay nangangailangan ng imbitasyon. Meron ka ba nito? Ang pagdiriwang na ito ay para sa anak ko. Narito ako para parangalan siya. Bakit pa ako manghihingi ng formal na imbitasyon? So wala ka pala nito. Sa kasamaang palad, kung wala kang imbitasyon, di ka namin papapasukin. Sharon, ang lupain ng mga ye, ay may mga ilustrong bisitang darating ngayon. Huwag kang gumawa ng eksena. Umalis ka na lang. Ang mga bisita natin ngayon, ay pawang mga kilalang tao. Bukod pa rito, si Cynthia ay nag-anyaya sa bantog na Shadow Master. Ang isang hamak na katulad, ay walang puwang dito. Ang pandaigdigang reputasyon ng Shadow Master, ang kanyang prestihiyo, at unang pagpapakita sa publiko ngayon. Naghuhudyat na ito'y makasaysayang okasyon. Paano kung matakot siya sa kabastusan mo? Galing ka sa simpleng buhay. Kulang ka sa wastong asad. Kung maistorbo mo ang Shadow Master, kaya mo bang harapin ang kahihinatnan? Kung totoong importante ang Shadow Master na ito, dumating na ba siya? Hindi. Pero malapit na. Tinanggap ni Shadow ang painting. Ipinagkaloob ko ang Eternal Peace. Siguradong darating siya. Ano yan sa kamay mo? Paano makakaintindi ng sining ang ordinaryo? Wala siyang alam sa sining. Para itong basura sa kalye. Imitasyong mura. Pangahas mong dinungisan ng angkanye. Cynthia, ang walang malay dito ay ikaw ng maliwanagan. Ang Eternal Peace na ito ay mula mismo sa mga bait ni hindi niya nakilala, makintab na panlabas, nagtatagong bulok na ubod. Ang brig ay mga iskolar. Ang koleksyon namin ay may daming obra maestra. Hindi lahat ay ignorante tulad mo. Sabihin, pamilyar ba sa'yo ang scroll na ito? Tunay na obra maestra ang kinokolekta namin. Ang tiyan mo ay basurang walang halaga. Bakit ko ito makikilala? Tigil mo na ang drama. Sharon, ipakita mo na ang painting. Titingnan namin kung tunay o peke, tunay na sining at mumurahing imitasyon. Parang mga maharlika at alipin. Hindi mo may tatago ang iyong hamak na pinanggalingan. Kahit paano mo pa ito bihisan. Kung ipipili, CJ, tingnan ninyo. Eternal Peace na scroll. Regalo ko yan kay Shadow. Bakit nasa'yo? Ano? Ito ang tunay. Hindi kaya ni Sharon. Ginoong Knight, ang Shadow Lord na ito, bakit hindi pa siya dumarating? Tama nga, kami ay sabik na makilala siya. Nasaan na si Shadow? Sir Blake, nakausap na namin siya. Paparating na raw ang kanyang grupo. Narinig niyong lahat yan. Malapit nang dumating si Shadow. Maghintay tayo ng matyaga. Sir Blake, nandito ba talaga sila para sa binyag ng anak na lalaki o para makita ang idolong si Shadow? Huwag pansinin. Nasaan si Rani? Nakipag-ugnayan na kay Madam, malapit na rin siyang dumating. Nauunawaan. Asikasuhin ang mga bisita. Maghihintay ako kay Madam sa labas. Hindi naghihintay kay Shadow, kundi sa labas para kay Madam.
Mukhang, espesyal ang lugar ni Madam sa puso ni Sir Blake. Alam mong si Cynthia, ang nagregalo ng larawang ito kay Shadow Lord. Gumawa ka ng pekeng ko para sirain ang ating pagdiriwang. Totoo. Huwad ito, ang sa iyo ang peke. Kung hindi mo matukoy ang tunay sa huwad, paano mo ipagmamalaki ang lahi mo? Sharon, magaling ang pagkakagawa mo. Ngunit ang tunay na eternal peace ay regalong pamilya namin kay Shadow. Pagdala nitong huwad sa tahanan ng mga knight. Ano ba talaga ang pakay mo? Kung nagpadala na ang mga bride, posible kaya ang sa akin ang tunay. Sharon Grant, nagpapanggap ka bang si Shadow? Kalapastanganan kay Shadow. Sharon, malinaw na nandito ka para guluhin ang ugnayan ni Shadow sa kapatid ko. Hindi kita papatulugin dito ngayon. Kayong dalawa, ilabas siya, agad-agad. Iyo, Knight, si Grant ang ina ng binatang Panginoon. Ipapaalam ba natin sa binata? Wala si Sharon na paanyaya. Hindi niya talaga gusto ang presensya nito. Abala si G-Knight ngayon. Pag inistorbo mo siya sa walang saysay, mawawalan ka ng trabaho. Kasama sa nakaraang linya. Hindi to una kong punta sa mansyon ng mga knight. Selebrasyon ng unang buwan ng anak ko to. Bakit ako manghihingi ng paanyaya? Iba na ngayon kaysa dati. Nagkakasama-sama dito ang mga kilalang tao. Eksklusibong pagtitipon lang to. Ang tulad mo ay hindi karapat-dapat pumasok. Naririnig mo ba ako? Darating na ang Shadow Master. Alisin niyo siya agad. Iwe, Grant, umalis ka na. Huwag mo kaming pahirapan. CJ, paanyaya, ika mo? Paano siya nakakuha ng paanyaya? Sa handog na ito, hindi kailangan ng paanyaya ang pamilya. Tiningnan ko mismo, nasa listahan ng pamilya si Zyran. Imposibleng nakatanggap siya. Peke ito, peke rin ang kanyang paanyaya. Pangahas mong ginawang peke ang paanyaya. Hindi mo pa tinitignan. Peke na agad ang sabi mo. Siguraduhin mo muna. Sharon, alam ko na, peke ang invitation na ito. Paano ko ito peki? Tiningnan mo ba ng maayos? Kitang-kita ang kalokohan mo, ang lakas ng loob mong magpanggap na Diyos ng anino. Wala kang hiya, ang tapang mong magpanggap na Diyos. Sabi ko na nga ba, nagalit ka dahil tinanggihan ka ng kapatid ko, kaya pala naghihiganti ka. Sinisiraan mo ang pakikipagkasundo ng Diyos ng anino sa kapatid ko. Napakasama, babae ka. Wala akong nakikita. Katulad ninyong mga tanga, maniniwala kayong peke ako. Kaysa tanggapin na ako si Diyos. Tutu. Sharon, nawawala na ang ulo mo, may topak ka. Nangangarap kang maging Diyos ng anino. Ito na ang pinakakatawa-tawa na balita sa buong mundo. Tama. Idolo ko ang Diyos ng anino. Ikaw. Nakakadiri ang kapal mo. Ito. Ang Pulse Ares na ito ay manang-mana ng pamilya Ye. Bakit nasa iyo? Ninakaw mo ba ito? Magnakaw. Ito ay bigay sa akin ng mga matatanda. Alam ko kung ang pamilya namin ang nagbigay sa iyo. Nakaw mo talaga ito. Mga gwardya, kunin niyo ang Pulse Ares sa kanya at itapon siya. Agad. Patawarin niyo kami, binibining si. Bitawan niyo ako. Peke ang larawang ito. Hindi ito pwedeng manatili. Wawasakin ko ito. Huwag. Tigil. Ikaw. Anong lakas ng loob mong saktan ako? Muntik mo nang sirain ang regalo para kay John. Mabait pa ko sa pagpalo sa... Anong karapatan mong magbuhat ng kamay sa mansyon ng pamilya Knight? Nakita mo ba yun? Kuya, itong demonyang to ay naglakas loob. Napaluin si Ate Cynthia. Parusahan mo siya para kay Ate Cynthia. Hindi ako naniniwalang si Rani ay atake ng walang dahilan. Rani, ano ang nangyayari dito? Nauna akong dumating pero hinarang nila ang pasukan. Hindi lang sinira ang regalo ni John. Sinubukan pang nakawin ang pulseras ng ina mo sa akin. Jocelyn, nagrebelde ka na ba? At ikaw? Sinong nagbigay sa iyo ng kapal ng mukha para gumawa ng gulo dito? Hindi yan totoo. Kuya Blake, pakinggan niyo muna ako. Ginawa ko to para sa inyo. Eksakto. Paano niyo kami basta huhusgahan nang hindi pinakikinggan ng totoo? Hindi niyo alam ang ginawa niya. Ano ba ang nagawa niya? Siya. Nagpanggap bilang ang Shadow Master. Nagdala ng peking mga painting. Huwad na mga imbitasyon. Pumunta rito para sirain ang inyong pulong sa Shadow Master. Pagpapanggap kay Shadow. Rani, ipaliwanag mo to. Magtapat na ako. Hindi na ako magkukunwa. Ako ang henyong hacker na hinahanap niyo. Shadow. Anong sinabi mo? Narinig mo siya. Aminado siya mismo. Nagpapanggap siyang The Shadow. Si The Shadow ay dakilang henyo ng mundo. Hinahamon siya ni Sharon. Kung malaman ng The Shadow, magagalit siya. Walang saysay ang makipagta. Alam kong may pag-aalinlangan ka. Patutunayan ko ang pagkatao sa pagdiriwang. Teka, hinto, kuya. Huwag mo siyang papasukin. Blake, huwag kang magtiwala. Tama na. CJ, hihintayin ko ang paliwanag mo. Ginoong Knight, sino ang babaeng katabi mo? Ano ang katayuan niya? May nagsasabi, ina ng anak mo ay isang mababang uri. Siya na ba yun? Napakaganda niya. Paano naging mababa ang uri? Galing daw siya sa walang kwentang pamilya. Hindi sila bagay ni G-Knight.
Ipakilala ko, ito ang ina ng anak ko at asawa ko, si Sharon Grant. Siya nga, may chismis na pababayaan niya. Bakit nandito siya? Ginoong Ye, ang asawa mo pala ay napakaganda. Tunay na pambihirang ganda. Tama, sa ganyang kagandahan, natural na magkaanak kayo. Totoo pala ang chismis. Akala ng lahat, trophy wife lang ako. Ako si Sharon Grant, pero mas kilala niyo ako. Sa ibang pangalan, ako ang tinatawag na The Shadow. Ikaw ang nagpapakilalang Shadow. Ang maalamat na hacker na si Shadow. Medyo labis ang henyo, pero pagdating sa hacking, kung ako'y pangalawa, wala nang may lakas ng loob maging una. Totoo pa lang siya ang tunay na Shadow. Ganito pala kabata si Shadow. Sandali, si Shadow ang asawa ni Mr. Knight. May genes ni Shadow ang anak nila. Ang lakas ng tambalang ito. Genyo siguro ang batang iyon. Kaya pala nitong nakaraang taon, hindi namin siya matagpuan. Nasa ilalim lang pala ng ating mga ito. Huwag maniwala sa kasinungalingan niya. Hindi pwede na ikaw si Shadow. Si Shadow ang pinaka-iniirog kong idol. Hindi pwedeng siya yun. Sharon, nagkukunwaring si Shadow. Patunayan mo nga. Ang imbitasyon ng pamilyang Knight kay Shadow, at ang regalo ng pamilyang Bright, ang Eternal Harmony Scroll. Kung hindi sapat na ebidensya ito, may iba pa akong paraan. Anong paraan? And, Knight, kuhaan niyo ako ng computer. CJ, kumuha ka agad ng computer. Agad po. Sir, ang hiniling ninyong computer. Madam, posible bang siya talaga si Shadow para itong palabas sa teleserye? Yung taong hinahanap ni Mr. Knight, nasa tabi lang pala niya at nagkaanak pa sila? Imposible. Hindi pwedeng siya si Shadow. Kung totoong siya si Shadow, masisira ang lahat ng plano ko. Alam naman nating lahat, may eksklusibong website ang Shadow. Kung makakapasok ako sa pangunahing platform ng Shadow, patunay iyon na ako mismo si Shadow. User Shadow, kumpletuhin ang facial recognition. Isinasagawa ang facial recognition. Matagumpay ang facial recognition. Pinapasok ang pribadong dashboard. Rani, ikaw talaga si Shadow. Nakapasok siya talaga. Control panel mismo ni Shadow. Siya ang maalamat na Shadow. Siya mismo ang tunay na Shadow. Narito mismo ang idol kong si Shadow. Pero paano ko siya trinato? Paano ako naging ganito kasakit? Ngayon, may nagdududa pa ba sa pagkatao ko? Master Shadow, haba ko nang hinahanap kayo, pwede po bang tulungan ang security system ng kumpanya namin? Shadow, ang korporasyon namin ay nangangailangan ng kakayahan ninyo. Tama na, narito ako para sa unang buwang pagdiriwang ng anak ko. Walang negosyo ngayong araw. Rani, anong regalo ang dala mo para kay John? Larawang tiwalang hanggang kapayapaan at ligaya. Naway lumaki si John ng malusog at masaya. Hindi kayang pantayan ng larawan, ang presensya ng isang ina, ang kanyang kaligayahan, pati ng kanyang ama nakasalalay sa'yo. Hindi kita pinipigil na magpakasal muli. Maghanap ka ng madrasta para kay John. Pero, dapat alagaan niya ng maayos si John. Madrasta, ganado ka bang itulak ako sa bisig ng ibang babae? Ginagawa ko ito para sa iyo. Dapat nagpapasalamat ka sa aking pagiging mapagbigay. Maraming tao rito. Usap tayo sa labas. Maging mabuti ka, John. Sana ay maibalik na ng tatay mo si mama mo. Bitawan mo ako. Nasasaktan mo ako. Alam mong hinahanap ko si Shadow. Bakit itinago mo? Bago nangyari ito, sekretong identidad ko sa buong mundo. Bakit gagawa ng eksepsyon para sa iyo? Sharon, sa puso mo, totoo bang wala ako sa'yo? Paano maging walang saysay? Ikaw ang ama ng anak ko. Naaalala mo ba? Kung paano nabuo ang batang ito? Naaalala ko. Nilason ako ng madrasta ko. Walang oras para sa antidote. Kaya ginamit kita bilang lunas. Tama. Ginamit na panlunas. May utang ka sa akin ito. Paano mo babayaran? May utang ako. Hindi. Anong klaseng bayad ang gusto mo? Kailangan ko ng katumbas na gabi. Ano? Well, handa ka na ba? Utang na loob ko sa kanya. Handa na ako. Ang lalaking ito, biglang nagbago ang isip. Hindi ka naman ganyan dati. Ano nang itsura ko noon? Masipag kang kumilos. Gwapong-gwapo siya. Hindi ako lugi. Ang ganitong klaseng bagay, para bang pinipilit? Ganito kasi gasig. Hindi pa sapat. CJ, bibigyan kita ng kasiyahan. Tayo, dapat quits na tayo. Hindi ka nasiyahan sa performance kagabi. Nasiyahan. Bakit pa? Sharon, tingnan mong mabuti ang mukha ko. Walang mas gwapong mayaman. Walang mas mayamang gwapo. Ang lalaking mayaman at pogi tulad ko ay bihira.
Ano naman? Dapat pahalagahan mo ako. Naunawaan ko na. Nagbabalak kang umatras. Ako, hindi ko kailaman sinira ang aking pangako. Gusto mo maging Kabit, nais kong panagutan ang responsibilidad. Hindi ako walang puso. Tulad ng ilang tao dito. Hindi ko kailangan ang responsibilidad mo. Ano ng problema sa akin? Ayaw mong pakasalan ako. Pakasalan ka. Hindi ka ba ikakasal kay Cynthia? Ginagamit mo na naman siyang dahilan. Kailan ko sinabing pakakasalan ko siya? Pero, yan ang chismis sa labas. Ako, kahit si Sterling ay alam, si Cynthia ang ikakasal kay Blake. Mawalang galang na. Kailangan kong sagutin ito. Boss, totoo ang balita, di ba? Si B ang ama. Bakit ka nagulat? Kailangan ng anak ko ng ama. Kaya pamilya na kayo. Bakit pa komplikado ang drama? Para akong katatawanan. Hindi yan ang iniisip mo. Pag-usapan natin ito ng harapan. Sabi ko na nga ba, paano mo matatanggihan ang isang makisig na bilyonaryo? May iba ka nang pinili. Kalokohan, wala namang iba. Yung tumawag kanina, lalaki yon, di ba? Ano naman? Siya ang pipiliin mo imbes na ako. Hindi iyon ang sinabi mo. Ano ang kinalaman niya dyan? Wala talaga akong makitang dahilan para tanggihan mo ako ng ganito. Alam mo ba kung gaano karami ang naghahabol sa akin? Bakit ngayon ko lang napansin na ganyan ka kapag mamalaki? Ginoong Knight. Oras na para pumunta sa opisina. May importanteng pulong ngayong umaga. Nakalimutan mo ba? Manloloko. Walang saysay ito. Ginoong Knight. Katulong Sheldon. Ginoong Knight. Ano ang mga utos ninyo? Sa tingin mo ba, gwapo ako? Ha? Siyempre naman, napakagwapo mo. Nasa unang pwesto ka sa Global Top 10 Most Handsome List ng mga media sa buong mundo. Kung gayon, sa palagay mo ba, mayaman ako? Natural lamang. Ikaw ang pinakamayaman. Sa buong mundo, ang iyong kayamanan ay walang kapantay. Kaya hindi pala guni-guni. Gwapo't mayaman talaga ako. Bulag ba ang babaeng iyon para hindi ako pahalagahan? Anong babae? Wala kang pakialam. Umalis ka na. Oh. Huwag mo nang isipin ang walang puso niyang babae. Sino yung lalaking tumawag sa kanya kanina? Sino talaga siya? Kuya Blake, kanino ka nakikipag-usap? Mali ang narinig mo. Baka, galing sa katabing bahay. Pero, ikaw, katabing bahay. Walang tao doon. Hinahanap mo. Anong problema? Kuya Blake, nakalimutan mo na ba ang pangako mo sa akin? Abala ako sa trabaho. Ano ba yon? Diretsuhin mo na. Kahit anong mangyari, binigay ko kay Kuya Blake ang larawang Yongle Shangon Map. Pero hindi ko inakala, si Sharon pala si Shadow. Itinago niya ito sa atin. Kuya Blake, sinabi mo ang pangakong, kondisyong pumayag ka. May bisa pa ba? Siyempre, may bisa pa. Sinabi mo. Anong gusto mo? Kuya Blake, abot na tayo sa tamang edad para magpakasal. Pinilit ako ni nanay na magpakasal. Bagay ang ating mga pamilya. Pwede ba kitang pakasalan? Kuya Blake, anong ginagawa mo? Pasensya ka na. Hindi ko inaasahan na marinig ang mga salitang galing sa'yo. Kuya Blake, malapit ang ating mga pamilya. Mulat pa sa bata ay magkasama na tayo. Ako lang ang bagay sa'yo. At saka, okay lang sa akin na may anak ka. Ituturing ko ang anak mo na parang akin. Tama na. Kuya Blake, galit ka ba? Yung mga chismis, napakakasalan kita. Ikaw ba nagkalat? Hindi ako. Baka akala nila, bagay tayo kaya kumalat. Ikaw man ang nagkalat o gusto kong sabihin, hindi kita pakakasalan. Ano? Bakit? Anong problema sa akin? Wala akong pakialam sa nararamdaman mo. Wala akong interes na malaman. Bukod pa, may kasama na ako. Ang sistema ng seguridad ng Knight Group ay puno ng mga loopholes. Habang inaayos ko ito, mag-ingat kayong lahat. Huwag papapasukin ang ibang hackers. Huwag kang mag-alala, boss. Walang makakalusot sa akin.
Alainan, May appointment po ba kayo? ako si Shadow. Nandito para sa sistema reconstruction. Ang maalamat na Shadow, nasa opisina si Mr. Knight. Kailangan nyo ng escort. Hindi na kailangan. Kami na ang bahala. Dito papunta sa elevator. Pumunta sa ika-29 na palapag. May kasama ka na. Sino siya? Si Sharon Grant. Wala kang kinalaman dito. Hindi. Blake, dahil ba nagkaanak kayo, kaya mo siya gusto. Pwede rin akong magkaanak sa'yo. Sabihin mo lang, gagawin ko agad. Cynthia, nabaliw ka na ba? Blake. Blake, lubos akong katinoan. Pakasalan mo ako. Blake, gagawin ko lahat. Blake. Sharon, hindi ito ang iniisip. Hayaan mong magpaliwanag ako. Wala nang palipaliwanag. Narito ako para ayusin ang security network ng kumpanya. Kung ayaw mong makinig, ipaparinig ko sa'yo. Wala talagang anuman sa amin ni Cynthia. Siya mismo ang nagpupumilit na pakasalan ako. Siya, desperadong gustong pakasalan ka. Tama, pero wala akong interes. Hindi pwede ang pag-aasawa. Blake, paano ka naging ganito kabalasubay? Tunay nga ang reputasyon ni MS, Zai, bilang isang babaeng manhid. Wala man lang konsiderasyon sa dignidad. Sharon. Shadow man o hindi. Hindi kita papayagang nakawin si Blake sa akin. Ikaw ang tumawa kay Rani kaninang umaga. Kaninang umaga? Oo, ako nga yun. Ikinagagalak kitang makilala. Ako si Sterling. Mas pogi sa akin, ang taas. May kalabuan sa estilo at talagang mas mahirap. Teka, narito lang ako para magtrabaho. Bakit may personalin? Kailangan ayusin ang standards mo. Tama na, Blake. Nandito tayo para makikipagtulungan ka ba o hindi? Buong suporta. Inaayos ni Shadow ang security natin. Lahat ng tech team ay dapat tumulong ng lubos. Ngayon, umupo ka dito. Ikaw, pumunta dyan. Sharon, gusto mo ng tubig? Hindi. Paano ang pagkain ng prutas o merienda na may cake? Narito ako para hindi makipagtsikahan. Tapos na ang trabaho. Gusto mo na ng merienda? Tapusin ko muna ito. Hindi mo ba napapansing may chemistry? Ang boss at si G-Knight? Hoy, pagbilhan mo ako. Umorder ka ng 2 set ng merienda. Nagawa ko na. Ayos na lahat. Salamat. Iniligtas mo ang kumpanya ko. Maghiram ka ng pabuya. Sinisiguro ko lang ang pamilyang negosyo para sa huibao. Walang bayaran. Negosyo ay negosyo. Nararapat ka sa tamang kabayaran. Pero, hindi pera ang kailangan mo. Paano kung ako na lang ang ialok ko? Huwag masyadong mag-aksaya. Kung payag ka, pwede tayong magpakasal ngayon. Blake Knight, kaya pala sinasabi nila umuunlad ang night group sa'yo dahil magaling kang negosyante. Di masama. Payag ka ba? Naiintindihan ko, gusto mo ang makabubuti kay John. Malinaw na ang sinabi ko, dadalawin ko siya ng palagian. Hindi siya mawawala ng pagmamahal ng ina. Kaya, tinatanggihan mo ba ako? Gusto mong sabihin, wala pang nakapagtanggi sa akin ng ganito. Drama ng sisi, gets ko. CJ, isipin mo biro lang. Ang pagmamahal na napipilit, di masarap. Ako si Blake Knight, hindi nagpipilit. Ang pait ng kape na to, walang asukal. Kasintamis ng buhay ko. Gusto ba talaga niyang pakasalan ako? Nasayang ang buhay ng nanay ko sa tarantado. Paano ko? Magtitiwala sa pag-ibig ngayon? Malubha na si Madam Joe. Humingi ng agarang konsultasyon ng mga cook. May gagawin ako bukas. Ischedule sa susunod na araw. Walang puso kang babae. Sin, anong balita? Blake, pumayag si Dr. Luobay. Nagamutin ng nanay ko bukas. May utang na loob kami. Magkita tayo mamayang gabi sa dating tambayan pagkatapos ng trabaho. CJ, doon tayo magkita. Blake, kung wala ka, ang pamilya ko, hindi matutulungan ni Dr. Libby. Para sa iyo ang inumin ko. Tagay na. Blake, ang Shadow Master, nanay ng anak mo, kailan kayo naging magkasama? 1 taon na ang nakalipas.
Kasal kayo ng palihim? Walang seremonya. Hindi kami kasal. Ayaw niyang pakasalan ako. Imposible yan. Blake, gwapo ka at mayaman. Gusto ka ng kahit sinong babae. May anak ka pang, napakagandang bata. Bakit ayaw niyang pakasalan ka? Ako rin nagtatanong. Bakit ayaw niyang pakasalan ako? Kung patuloy si Blake sa pag-inom, hindi ito Hoy Blake, alam mo yung kasabihan, matitibay ang mabubuting babae. Kung gusto mo siya, habulin mo. Di mo mahuli, maging mas madiskarte ka. Naniniwala kami sa'yo, mabibihag mo rin siya. Sinubukan ko nang suyuin siya, pero siya. Hindi na bale, tama na ang salita. Ngayong gabi, inuman hanggang malaglag tayo. Magsaya tayo. Blake, sobra na ang nainom mo. Umupo ka at magpahinga. Sharon, ano nang pagkakamali ko? Sabihin mo. Magbabago ako. Sa unang tingin pa lang, nahulog na ako sa'yo. Bakit hindi mo magawang magkahulog din sa akin? Kung wala ka, ano ang gagawin namin ng anak mo? Kuya Blake, yung jade pendant sa kamay mo, parang pamilyar. Naalala ko na, ito'y pag-ari ni Divine Dr. Libby. Anong sinabi mo? Sabi ko, yung pendant na hawak mo ay kay Divine Dr. Libby. Lagi niya itong suot. Nakita mo na siya, di ba? Nakita mo, di ba? Pero ito'y talagang kay Rani. Bakit mo nasabing kay doktor? Paano mo nalaman na itong pendant ay kay Divine Doctor? Noong magkasakit ang lolo, ang pamilya naming Linton ay gumawa ng paraan para anyayahan si Dr. Libby. Suot niya ang mismong pendant sa kanyang leg noon. Kuya Blake, baka peke lang ito. Impossible. Sinubukan kong kumuha ng kopya. Pero sabi ng tatay ko, isa lang daw. Ang ganito sa mundo, walang katulad ito. Baka si Rani ay may ibang pagkakakilanlan. Ang daming herbs dito. May mga nagkakasalungat. Mawawalan sila ng bisa. Sa susunod, gumamit ka ng Angelica, Ginseng Codonopsis, Peony Root, at Donkey Hide Gel. Pakuluan mo bilang decoction. Ran, ilang sikreto pa ang itinatago mo sa akin? Ikaw siguro ang tanyag na si Dr. Libby. Ako si Hilcock. Totoo nga ang mga balita, ang iyong kagandahang asal. Parang hiwalay na, sa mundong ito. Pero parang nakita. Nagkita na ba tayo dati? Sigurado akong nakita. Mabuting araw, Dr. Libby. Ako si Sean. Nasaan ang pasyente? Dr. Libby, ang manugang ko. Ilang araw na siyang may sakit. Nakatanggap kami ng critical notice noong nakaraang linggo. Lubos po naming hinihiling. Sana'y mailigtas niyo siya. Ang tanong ko, nasaan ang pasyente? Nasa kwarto. Sundan niyo ako. Ako ang maghahatid sa inyo. Makalangit na manggagamot. Dr. Libby, pakiusap po, magagamot ba siya? Bihira ang katulad mong doktor. Sabi nila'y kaya mong buhayin ng mga naghihingalo. Habang may hininga, may pag-asa. Naniniwala ako, mapapagaling mo ang asawa ko. Magagamot siya. Salamat sa langit. May pag-asa pala. Maria, naririnig mo ba ito? Sabi ni Dr. Luobay, kayang pagalingin ka. Kapag gumaling ka na, lilibot tayo. Pupuntahan natin lahat ng mga lugar na gusto mo. Mukhang may totoong pagmamahal. Pa rin pala sa mundo. Ipapanik ko na ang akupuntura kay Inihes ko. Hintayin po ninyo dyan, ginoong ko. Naiintindihan ko. Nakamamangha ang biyaya ng Buddha. Magiging maayos rin ang lahat sa ilalim ng pangangalaga ni Buddha. Lola, walang magagawa ang panalangin kay Buddha. Dapat kay Dr. Libby kayo humingi ng tulong. Parang milagro ang kanyang ginagawa. Nagdarasal ako para sa tagumpay ni Dr. Libby. Idinadalangin ko kay Buddha na hindi siya magkamali. Sa aking mga taong pagpapraktis, hindi pa ako nabigo kailanman. Dok, pakiusap. Huwag po kayong magalit. Lubos po kaming naniniwala sa inyo. Nakakabit na ang mga karayom. Magpatawag po kayo ng bantay. Aalisin ko ang mga ito makalipas ang 30 minuto. Siyempre po. Ako na ang bahala dito sa kanya. Samahan ninyo si Dr. Libby sa pag-inom ng tsaa. Matatapon na ang tsaa. Sa edad ninyo, ang kakengkoy-kengkoy pa rin. Nakakahiya kayo sa harap ng doktora. Bakit parang pamilyar siya? Hindi ko lang maalala saan. Tay, huwag ninyo akong sisihin. Yung kaibigan ko kasi. Malubha ang pinagdaanan sa pag-ibig. Dahil doon nagkasakit siya. Unti-unting nauubos ang kanyang lakas. Kapag naaalala ko siya, ang puso ko, nananakit. Sino itong kaibigan? Nasa kritikal na kalagayan siya. Tay, kilala mo pala siya. Si Doc Libby ang banal na manggagamot. Pinakiusapan namin siya para humingi ng tulong. Ang pangalan niya ay si Blake Knight. Doc Libby, ayos ka lang ba? Anong sinabi mo? Mamamatay na si Blake. Nung huli ko siyang makita, mukha siyang malusog. Tay,
hindi mo naiintindihan. Noong isang linggo, nag-inuman kami ni Blake. Patuloy siyang umiinom. Halos magdugo na ang lalamunan. Tinanong namin siya, anong problema mo? Ano sa palagay mo ang sagot niya? Sabi niya raw, iniwan ako ng asawa ko. Ang asawa niya ay, kilala mo ang anak ni Sharon, di ba? Oo, tama. Pambihira ang babaeng yan. Siya ang sikat na, reyna ng shadow hackers. Pag-Kate kay Blake, kaya pala. Pero ang galing din ni Blake, walang katulad ang talino niya sa negosyo. Sila ang perpektong mag-asawa, dakilang mag-partner. Sino ang nakakaalam? Isang romantikong sawi si Blake. Mula nang iwan siya, nalulungkot siya, ayaw kumain at matulog. Sabi ng doktor, kung magpatuloy, mamamatay siya sa pagod. Doc Libby, uminom ka na ng tsaa. Hindi na ito maaaring magpatuloy. Mahalaga si Blake sa negosyo. Hindi natin siya pwedeng mawala. Tama ka dyan, Tay. Isang buwan na ang anak nila. Kung walang amang lalaki, kawawa naman ang bata. Hindi ba tama ako, Doc Libby? May katuturan, di ba? Oras na, aalisin ko na ang mga karayom. Papunta na. Dr. Libby, ang nanay ko, anong nangyayari sa kanya? Naalis na ang bara sa kanyang katawan. Gumaling na si Ingresco. Heal. Maria, nagising ka rin. Salamat sa langit, gumaling na ang manugang kong mahal. Lola, bakit langit at lupa ang pasasalamatan? Dapat kay Dr. Libby tayo magpasalamat. Dr. Libby. Ako ang nagpapasalamat buong angkan ko. Walang hanggang pasasalamat namin sa'yo. Tungkulin ko bilang doktor ang magligtas ng buhay. Ngayong gumaling na si Ingresco, aalis na ako. Dr. Libby, huwag kang magmadali. Hindi pa kami nakakapagpasalamat ng buong puso sa'yo. Manatili ka muna para sa hapunan. Dr. Libby, kayo ay tunay na tagapagligtas ng angkan namin. Alam naming ayaw ninyo ng bayad. Ngunit kailangang ipakita ng pamilya ang tamang paggalak. Ganito na lang. Maghanap kayo sa aming lupain. Kung may magustuhan kayo, sabihin lang ninyo at ibibigay namin sa inyo. Ang paggaling ko ay batay sa tadhana, hindi sa bayad. Walang usapang salapi. Ang paggamot kay Madam Cook ngayon ay pinagtagpo ng tadhana. Walang utang na loob ang mga kuok sa akin. Bilisin mo, Sean. Samahan ninyong umalis ang doktor ng himala. Blake, anong dahilan ng pagpunta mo rito? Ngayon din, pateng ng mabuti kay Dr. Libby. Wala akong sakit. Hindi ko kailangan ng diagnosis niya. Aalis na ako. Huwag na kayong maghatid, binatang Master Cook. Panginoong Blake. Anong nangyayari, Panginoong Blake? Kapatid na Blake, hindi ka naman mamamatay, di ba? Huwag kang mamatay sa bahay ko. Panginoong Blake. Panginoong Blake, huwag kang masaktan. Anong mangyayari sa binata kung ikaw ay mawawala? Dr. Libby, bakit ka bumalik? Suriin mo agad si kapatid na Han. Hindi na kailangan. Ang minahal ko ay nilisan na ang mundong ito. Ang pagkatao ko ay wala ng saysay. Hala. Blake, marami pang iba dyan. Bakit ka ganito? Kasentigas ng puso? Ginoong Cook, hindi mo naiintindihan. Si Ginoong Blake, hindi pa nakahawak ng kamay ng babae liban kay Miss Grant. Buong puso niya ito. Tama. Blake, ang bata. Dapat isipin mo, ang bata muna. Sin, kung may mangyari sa akin, sabihin mo sa magulang ko, alagaan nila ang anak naming ni Rani. Papiliin mo sila. Magpatuloy ng pamilya. Blake, huwag mo akong takutin. Mulat ka. Tingnan mo ako, hindi kita iniwan. Bakit ka nagpapakatanga? Yan ay. Boses ni Madam, si Dr. Libby kaya ay. Ikaw si Miss Grant? Blake, kasalanan ko lahat ito. Dahil lahat. Itinatwa ko ang nararamdaman. Natakot akong magmahal. Miss Grant, ibig mong sabihin, may gusto ka kay Blake? Kung hindi kita mahal, magkakaanak kita. Medical na gamit. Assistant Sheldon, kunin mo na ang gamit ko. Kaya ko siyang gamutin. Huwag kang tumayo dyan. Kunin mo ang gamit.
Kung ganito ang pagmamahal mo, bakit ako tinatanggihan? Ngayon, hindi kita paaalisin. Buhay ka pa? Pek-spek lang pala. Miss Grant, muntik nang mamatay ang nanay ko. Gina mo naman. Hindi mo ba alam? Nagbibiroan lang si Han. Alam mo ang ibig sabihin nito? Masyado kang nagmamahal. Para mag-isip ng tama. Tama. Nakabubulag ang pag-ibig. Tama. Ang pagmamahal ay sanhi ng kaguluhan. Niloko mo ako. Ang pag-arte ko ay hindi gaanong makatotohanan. Ngunit ikaw ay nagmalasakit ng labis. At saka, 1 taon na ang nakalipas. Iniwan mo ang iyong jade pendant sa aking tahanan. Hindi mo ba napansin? Ginoo, ayon sa investigasyon, ang pendant na ito ay pagmamay-ari ni Divine Physician Libby. Ito ay kanyang personal na mana. Si Sharon ang maalamat na manggagamot. Naiintindihan ko, maari nang umalis. Blake, bakit mo ako agad pinatawag? Ano ang problema? Kailangan kitang tulungan, magpanggap sa iyong manor. Kaya, nakilala mo ako sa pamamagitan ng pendant. Ang natatanging jade pendant na ito ay kay Libby lamang. Magaling. Pinagaling ko ang iyong ina. Ngunit tinantihan mo ako ng panlulok. Nagsabuatan kayo. Patawarin mo kami, binibining Granyem. Layunin namin ay mabuting pagpapanggap lamang. Kitang-kita ang pagtitinginan ninyo. Bakit pa ito itatakwil? Sharon, huwag mong pigilan ang iyong puso. Ang nanay ko ay niloko sa buong buhay niya. Namaya pa siyang nasasaktan. Natatakot ako. Kung makakapagtiwala pa ako sa mga pangako ng pag-ibig. Nanonood ako, napahalagahan ka habang buhay. Kung sumuway ako, saktan ako ng kidlat. Mahaba pa ang ating paglalakbay. Huwag mong subukin ang tadhana. Ano ang dapat kong gawin upang makuha ang tiwala mo? Kailan ba kita pinagdudahan? Kung gayon, pakakasalan mo ba ako? Opo. Ang ganda naman yan. Salamat sa pagbibigay ng pagkakataong ito sa akin. Ginoong Blake, may problema si Binata. Ano? Pambihira ang kalagayan ng binata. Hindi ko ito kayang gamutin. Nagkasakit si Joan. Bakit hindi pa nakabalik si Blake? Bakit siya nandito? Anong nangyari? Maayos siya kaninang umaga. Paano ito biglang nangyari? 40 degree G. Ginoong Knight, hindi karaniwang sakit ito. Walang bakterya o virus na sanhi nito. Ang lagnat. Walang epekto ang gamot sa lagnat. Blake, magpakalmahan po tayo. May mga kakilala ako. Kilala ko ang tanyag na Dr. Libby. Mapapakiusapan kong gamutin ni Dr. Libby si John. Ano daw? Kilala mo si E.A. Libby? Siyempre, bilang pinakasikat sa Maynila, hindi mo mauunawaan ang mga koneksyon ko. Katulong Sheldon, kunin ang gamit pang medisina ko. Kilala mo ba si Dr. Libby ang makalangit na manggagamot? Siyempre naman. Blake, sumang-ayon ka lang sa isang kondisyon, at ipapatawag ko na si Dr. Libby para gamutin ang bata. Anong kondisyon? Simple lang. Pakasalan mo ako. Kang mag-ako na pakakasalan mo ako, tatawagin ko agad si Dr. Libby para iligtas ang buhay ng anak. Narito na si Dr. Libby. Sino itong manggagamot na binanggit ni Miss Bright? Paano ko malalamang totoo ito? Kung hindi mo ipapakita si Dr. Libby ngayon din. Sige, tatawagin ko na siya ngayon. Dr. Libby, pasok ka na. Sharon, anong ginagawa mo? Pinapagamot ang anak ko, syempre. Si Dr. Libby lang ang makagagamot dito. Pwedeng mamatay siya sa barumbadong akupunturang ito. Sharon, kumusta si John? Nalason siya. May nagbigay ng lason kay John. Blake, bakit ako ang tinitingnan mo? Ako, narito ako para iligtas si John. Hindi ko siya pahihirapan kailanman. Maayos si John kaninang umaga. Nang pagdating mo, bigla siyang nalason. Kuya Blake, ang daming tao sa inyong sambahayan. Hindi malaman kung sino ang may masamang hangarin. May nagtangka pong lasunin si John. Ang tunay na trader dito ay maaaring ikaw. Kuya Blake, paano niyo ako maisusumbat ng ganito? Ako pa nga ang nagdala ng tanyag na Dr. Libby para gamutin ang karamdaman ni John. Imbis na pasalamatan ninyo ako, nagdududa pa rin kayo sa akin. Ang batang si Ginoo ay isang musmos lamang. Napipilitang tiisin ang masakit na gamutan. Ang naglason sa kanya ay dapat managot sa batas. Ginoo, may nagpapakilalang Dr. Libby sa labas. Kuya Blake, dumating na si Dr. Libby. Maliligtas na si John. Pigilin ninyo agad si Sharon. Papasukin siya. Si Sharon ang ina ni John. Hindi niya sasaktan ang sariling anak. Dr. Libby, narito ka rin sa wakas. Ito ba ang doktor na may himala na sinasabi mo? Opo, Kuya Blake, kung papayag kang pakasalan ako, ipagagawa ko kay Dr. Libby. Nagamutin ang anak mo ngayon din. Malubha na ang kalagayan ni John. Wala na tayong oras. Mabilis na magdesisyon. Kaya mo bang iligtas talaga si John? Binata kong Ginoo, ay may bihirang at masalimuot na karamdaman.
Buti na lang, nasa akin ang antidoto. Painumin itong gamot at gagaling siya agad. Ni hindi mo man lang siya tiningnan. Paano mo malalaman ang kanyang karamdaman? Kuya Blake, siya ang bantog na Dr. Libby. Hindi na niya kailangan ng eksaminasyon para tukuyin ang anumang sakit. Bumaba na ang lagnat ng binata. Paano ito nangyari? Mga gwardya, hulihin niyo ang dalawang ito na nanggulo sa binata. Kuya Blake, bakit ganito ang trato mo sa akin? Si Sharon ang naginiksyon. Siya dapat ang arestuhin. Sharon, pangahas mong hinampis ako. Nilason mo ang anak ko at nagpadala ng peke. Ang lakas ng loob mo, inalis mo ang belo ko. Alam mo ba kung bakit? Nalaman kong peke ka dahil ako ang tunay na salamangkero. Ito, imposible. Sharon, hindi ka salamangkero. Computer ang pinag-aralan mo. Pwede bang maraming husay ang isang tao? Kumpirmado na si Miss Grant, ang tunay na salamangkero. Miss Bright, nilason mo si John para mapilitan ang kasal. Kasuklam-suklam ka. Hindi totoo yan. Kuya Blake, makinig ka. Wala akong kasalanan. Awa naman, binata Blake, sina Miss Bright ang may utos. Sumusunod lang ako, hindi ako may sala. Cynthia, may huling salita ka? Taksil ka, paano mo ako ipagkanulo? Dalhin ang mga kriminal na nanakit sa anak ko sa otoridad. Higit pa rito, simula ngayon, wala nang ugnayan ang Knight Group sa Bright Corporation kailanman. Kuya B, hindi mo pwedeng gawin ta. Magkasama tayong lumaki, mula pagkabata. Pasensya na. Nabigo akong alagaan si John. Okay lang, hindi mo kasalanan. Ligtas na si John ngayon. Bisitahin mo siya. CJ. Tita Woods, ano nang nangyari? Binibini. Ang iyong ama ay naaresto. Mabilis ang karma. Paano nangyari? Pagkatapos mong tanggalin siya sa kumpanya, tinuya siya ni Flora. Tuloy-tuloy ang away nila. Kahapon habang nag-aaw, nahayag niyang hindi pala. Si Zane, anak ng iyong ama. Hindi anak niya si Zane. Totoo ba ito? Nagpadane test ang iyong ama. Negatibo ang resulta. Ito ang tunay na karma. Pinabayaan niya si nanay dahil walang anak na lalaki. Humanap ng iba. Hanggang mamatay si nanay. Ngayon naman, ang anak niya ay hindi pala kanya. Nang malaman ng totoo, nagalit siya ng todo. At binugbog si Flora, naging dahilan, para mahuli siya ng pulis. Ganoon ba, Tita Woods? Hiwalay na talaga ka. Patay na siya sa paningin ko. Binibini, tumawag ako, para ipaalam. Aalis na rin ako, sa Grant household. Salamat, sa kabutihan mo sa akin. Alainan. Huwei Bao. Ipangako mo sa akin, na lalaki kang mabuting tao. Dahil, ang mabuti at masama, ay may kapalit na parusa. Naayos na ang sistema. Ang galing mo, binatang Jonathan. Naayos mo agad ang programa. 3 gabing nagpuyat ang text team. Di nila naayos. Walang kahirap-hirap. Kailangan nyo ng tulong, sabihan nyo lang ako. Nandito na ang sihi at ang may bahay. Ate Eli, bakit ang tagal nyo? Sa pag-uwi ko, may nahukay akong bihirang halaman, kaya ako naabala. Ate, puno na ang bakura ng mga halaman mo. Tigilan mo na ang paghuhu. Naayos na ba ang sistema? Binatang Jonathan ang umayos. Wala nang problema. Kapwa magaling sina Jonathan at Ellie, pareho silang mahusay. Para sa ipapanganak natin, dapat nating palakihin nating negosyante. Sige, ikaw bahala. Sige, ang galing ninyong mag-asawa. Ang tatangkad ng Jenes, dagdagan nyo pa ang anak. Di ko yan desisyon, sa asawa ko nakasalalay. Kausapin niyo ang may bahay ko. Aba, sino mag-aakalang bagtong ang CEO natin sa asawa? Siyempre naman, masayang asawa. Masaganang buhay.